Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 541. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay si Yale Lockwood at nag-aral siya sa First Middle School dati. Anong meron, natatakot ka ba? Kung ikaw ay, bilasin mo at mawala ka sa aking paningin. O lahat kayo ay patay na karne kapag siya ay bumalik. Iniunat ni Franklin ang kanyang leeg at sumagot, ang kanyang boses ay bumang na may pangingibabaw. Well, go fuck yourself. Naging dugo ang mga mata ni Gerald. Tinaas niya ang kanyang paa at itinapon ang isang malakas na sipa sa tiyan mismo ni Franklin. Agad siyang nahulog sa sahig sa suntok, umiiyak sa sakit. Bagaman maaaring mukhang mahina sa labas si Gerald, siya ay talagang malakas. Noon, medyo mahusay siyang manlalaban noong ipinaglaban niya ang iba kay Zeno. Mas nag-away pa si Zeno kaysa sa kanya. Minsan lang ipinaglaban ni Gerald alang-alang kay Zeno. Talaga, ang parehong mga braso at binti ay talagang malakas. Nang marinig niya na ang kapatid ni Franklin ay si Yale, agad siyang nagalit. Bukod dito, si Gerald ay hindi natatakot sa kahit ano ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang tool, sumugod patungo sa dalawa pa, at binasag ito. Ang tatlong iba pa ay sobrang payat at hindi maiwasan na sila ay mabugbog sa isang sapal ni Gerald. Natigilan si Sabrina nang humarap ang eksena sa kanyang mga mata. Sa bilis na ito ng sandali na nasasaksihan kung paano ang pagkalalaki at bayani ni Gerald, nahanap niya itong medyo kaakit-akit. Gerald, tulungan mo akong bigyan sila ng mahusay na pambubugbog. Sigaw ni Sabrina. Sa kabilang banda, nang makita ni Lily na nag-aaway sila, kinuha niya ang kanyang pagkakataon, kumuha ng isang florera sa tabi niya, at itinapon kay Sabrina. Ang parehong mga batang babae ay nagsimulang mag-away din. Gerald ganap na transform sa isang taong marahas at mabangis. Ang kanyang mga mata ay naging dugo. Sino si Yale? Siya ay kasing ganda ng demonyo sa puso ni Gerald. Dahil sa kanya, hindi naalis ni Gerald ang pakiramdam ng pagkakasisi sa sarili pagkatapos ng maraming mga taon. Totoo yun, si Yale ang salarin na nakakuha ng isang gang ng mga tao upang hadlangan si Gerald sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya bago pinalo siya sa isang pool pabalik sa gitnang paaralan. Nagpunta si Yale sa napakalaking hakbang para sa isang batang babae na gusto niya. Kumilos siya ng walang ingat dahil lamang sa mayaman at maimpluwensyahan ang kanyang pamilya. Bukod, ang kanyang pamilya ay nagkaroon din ng maraming mga sakop. Ito ay pagkatapos ng paaralan ng eyebash nila si Gerald. Ngunit sa kabutihang palad, sa hapon na iyon, dumating si Zeno upang iligtas siya habang pareho silang nakakuha ng isang dosenang lalaki. Ang pangkat ng mga kalalakihan na iyon ay may hawak na mga dumi sa buong pag-aaway. Na-corner nila si Gerald at sinimulang bugbugin, at si Zeno ay lumitaw sa mismong pagkakataon na may isang kutsilyo sa kanyang kamay. Si Gerald ay hindi mapupuno ng labis na poot kung ang pangyayaring iyon ay natapos doon at pagkatapos. Hindi nagtagal, ang pamilya ni Zeno ay nawasak ng ama ni Yale at ng kanyang mga nasasakupan. Ang ama ni Zeno ay isang driver ng truck, ngunit mabilis siyang kumilos sa pangyayaring iyon nang masira ang kanyang pamilya. Ang mga tauhan ni Yale ay nabali ang kanyang mga binti, at tulad nito, bilang tagapagbigay ng sustento ng pamilya, ang kanyang buhay ay ganap na nasira. Matapos maayos ang alikabok, si Zeno ay pumasok sa isang bokasyonal na paaralan. Sa kabila ng pagiging nasa ibang paaralan, nakahanap pa rin ng paraan si Yale at ang kanyang mga nasasakupan upang i-drag palabas si Zeno ng regular sa pader. Sa kabutihang palad, nakilala ni Zeno ang isang kaibigan mula sa isang lipunan na itinuring niya bilang kanyang kapatid, at natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse sa pamamagitan niya. Ito ay kung paano nalampasan ni Zeno ang kanyang mga araw at ganoon ang nangyari sa huli. Ang kapaspalad na pangyayaring ito sa pamilya ni Zeno ay isa ring dahilan kung bakit naging labis na galit si Gerald. Kaya't inaangkin pa ng taong ito na tatawagan niya si Yale na darating at bugbugin tayo. Kaya't dalhin mo, gusto kong makilala ang motherfucker din. Umungol si Gerald sa ilalim ng kanyang hininga ng hindi pamilyar na pakiramdam ng galit na pinakulo sa loob niya. Hindi na siya nag-alala pa tungkol sa iba pa. Ang binti ko. Biglang sumigaw si Sabrina sa sakit. Ito ay nakaaksidente na sinipa niya ang nasirang vase na nahulog sa sahig at pinutol ang kanyang guya. Ang buong Rocos ay naging napakalaking gulo at ang tagapamahala ni Domino ay agad na iniulat ang pulisya sa insidente. Nang mapagtanto iyon, hindi na naglakas loob si Lily na gumawa ng kahit ano. Mabilis niyang kinaladkad si Franklin na nakahawak pa sa kanyang tiyan sa sakit at dumabog palabas ng restaurant sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga kamag-aral ni Sabrina na naroroon noon ay matagal nang nawala, naulilimas ang kanilang mga sarili sa gulo.
Gerald, halika at bigyan mo ako ng kamay. Dalhin mo ako sa ospital upang ibalot ang aking sugat. Kung may peklat, matatapos ito para sa akin. Napangiwi si Sabrina ngunit maaari lamang humingi ng tulong kay Gerald. Kung sa bagay, mayroon pa rin siyang matagal na pag-iisip na maaaring ipinaglaban ni Gerald sa ngalan niya ngayon lang. Napakadakot mo talaga. Sumpa ni Gerald na iwan ang iniisip sa sarili. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, tinulungan niya si Sabrina na bumangon at dahan-daang dinala sa klinika sa tabi lamang upang mabalutan ang sugat nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang sugat ay hindi masyadong seryoso at ito ay isang maliit na hiwa lamang. Sinapian si Sabrina sa kama ng ospital. Nakasandal siya habang nakangiti at tiningnan si Gerald na nagtataka. Bigla siyang naglabas ng isang malambing na chuckle. Anong pinagtatawanan mo? Nakasimangot na tanong ni Gerald. Kabanata 542. Nagkamali talaga ako ng impression sa iyo ngayon. Tinignan kita bago pumunta dito ngayon. Para kang laging binubuli noong nasa gitnang paaralan ka. Bukod dito, noong una kitang makilala, naramdaman kong parang ikaw ang uri ng tao na matapat ngunit walang kamangmangan at madaling maisip. Alam mo ba na, ngunit hindi ito naganap sa akin, ang lawak ng iyong lakas kapag nag-trigger ka. Ang tatlo sa kanila ay hindi man nagkaroon ng pagkakataong mag-counterattack. Hindi mo nga alam kung gaano ka mabangis ngayon. Napakalalaki mo. Ginamit ni Sabrina ang kanyang paa upang ibaluktot si Gerald ng luya. Ito ay totoo, talagang nakita ni Sabrina si Gerald sa ibang ilaw ngayon. Kahit naramdaman niyang medyo hinawakan din. Pangkalahatan, ang mga batang babae ay nagustuhan ng mga lalaking panlalaki, lalo na ang mga nagpalabas nito upang maprotektahan ang kanilang mga batang babae. Talagang may vibe lang iyon ni Gerald. No, wala kang alam. Hindi ako karaniwang ganito. Umiling na sabi ni Gerald. Alam ko yan. Kitang-kita ko din yan. Tinabol ni Sabrina ng bahagya ang mga labi. Tama na yan. Kung okay ka, makakauwi ka ng mag-isa. Kailangan ko pang bumalik sa lugar na iyon. Tumalikod na si Gerald at aalis na sana. Bakit ka babalik doon? Agad na tanong ni Sabrina. Nawasak ako ng sobrang kagamitan doon. Karapatan lamang na bayaran ko iyon. Sagot ni Gerald. Hoy, sandali lang, Gerald. May gusto pa akong sabihin. May iba pa ba? Gusto ko lang sabihin na medyo mabuting tao ka, Gerald. Ang tono ni Sabrina ay mababa at seryoso ng isang beses. Napangisi si Gerald sa sinabi. Mapait na tawa niya ito at mabilis na umalis. Noong una ko siyang nakilala, hindi ko naramdaman ang isang bagay. Ngunit ngayon, bakit pakiramdam ko siya ay nahuli? Pulong ni Sabrina sa sarili habang pinagmamasdan ang malakas maunlad nitong likuran. Ngunit sa pag-iisip pa lang niya kung paano ipinaglaban ni Gerald ang iba alang-alang sa kanya ngayon, siya ay ngumiti muli ng matamis. Halos tanghali na nang umabot si Sabrina sa bahay. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay. Ang ate niya lang ang nandoon. Bakit ang tagal mo? Tinawagan kita, ngunit ang iyong telepono ay nakapatay. Hindi mo ba sinabi sa akin na malulutas mo ito sa 20 minuto? Naiinip na tanong ni Michelle. Bigla, napagtanto ni Michelle na ang kanyang kapatid ay nagdikit at ang kanyang guya ay nakabenda. Agad siyang nakanganga at natigilan. Ate, anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka ba sa isang tao? Opo, ate. Nakipaglaban ako kay Lily. Dinala niya ang iba upang bumalik sa akin. Ngumisi si Sabrina. Tumura si Michelle at inikot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang B** na yan. Ano ang dapat niya maging napakahusay? Paano ang tungkol sa labis na mahirap na talunan? Nakilala mo na ba siya? Bumalik agad kay Gerald ang iniisip ni Michelle. Ate, bakit ganoon ang pagsasalita mo sa kanya? Hindi mo pa nga siya nakilala ng personal. Bakit mo siya pinag-uusapan sa napakasamang paraan? Naramdaman ni Sabrina na medyo hindi mapakali sa pakikinig sa pangungutya ng kanyang kapatid sa ganyang malupit na mga salita. Medyo nababagabag siya kung ang sinuman kasama na ang kanyang kapatid na babae ay kinondena siya mula noong natuklasan niya kung gaano siya kagande ni Gerald. Damn! Anong problema mo? Nakilala mo na ba siya? Anong itsura niya? Gwapo ba siya, vulgar ba siya? Huwag sabihin sa akin na siya ay pangit. Nag-quiz si Michelle. Hindi ko alam. Pagod na ako at nais kong pumunta at magpahinga sa aking silid-tulugan ngayon. Bukod, hindi na kita natutulungan sa isyong ito sa hinaharap. Si Sabrina ay nasisiraan ng loob at humimas palayo sa kanyang kwarto ng tahimik. Ano ang nangyayari sa kanya, lalaki? Nang makita ang ugali ng kanyang kapatid, naguluhan si Michelle. Sa kabilang banda, bumalik si Gerald kay Domino upang ayusin ang gulo. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay G. Winters na tinatanong siya tungkol sa blind date. Inangkin ni Gerald na sasabihin niya sa kanya ang lahat tungkol dito kapag umuwi siya.
Matapos ayusin ang mga bagay sa restaurant, agad siyang bumalik sa lugar ni G. Winter. Ngunit nang marating niya ang beranda, nakita niya si Queenie na nakatayo sa tabi ng pintuan. Para bang may hinihintay siya. Sa sandaling makita niya si Gerald, mabilis siyang lumakad palapit sa kanya. O aking Diyos! Matagal na kitang hinihintay. At sa wakas bumalik ka na ngayon. Halika dito. May kailangan akong sabihin sa iyo. Panipi. Kabanata 543. Ano ang mali? Tanong sa kanya ni Gerald, nagulat. Sinabi ni Queenie, malaya ka na ba bukas? Bakit? Maaaring kailangan kong pumunta at bumili ng ilang mga sangkap bukas. Kinabukasan ay kaarawan niya. Si Ginang Winters ay magluluto ng pagkain kaya't hindi niya kayang payagan siyang lumabas doon ng mag-isa at gumamit ng sariling pera upang bumili ng mga sangkap. Nais niyang tiyakin na siya mismo ang bumili ng mga sangkap. Inisya ni Queenie, kinain mo na ang kinakain ng aking lolo at lola sa mga nakaraang araw. Bakit biglang kailangang pumunta at bumili ng mga sangkap? Nga pala, ang kaarawan mo ay kinabukasan, hindi ba? Kaya't sa anumang paraan, ang pagbili ng mga sangkap ay hindi dapat gaanong abala. Ngayon, may magandang hinihintay ako sa iyo. Itabi mo lang ang lahat ng iba pang mga bagay. Wow, mayroon ka talagang isang bagay na inilaan para sa akin. Mapait at sarcastic na ngumisi si Gerald. Bagaman lumaki siya kasama si Queenie, palagi siyang hindi nakakaibigan kay Gerald mula noong bata pa sila kahit hanggang ngayon bilang mga matatanda. Palagi siyang binubuli ng kanyang mga kapatid. Labis na kinagalit siya ni Gerald noong bata pa siya. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, kinuha lang niya ito ng isang kurot ng asin at bahagyang magalit kung kinundena siya ni Queenie. Karaniwan, hindi siya magdadala ng galit sa kanya. Ang lahat ay alang-alang kina G at Ginang Winters. Humisi si Queenie. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nga alam kung gaano ako kabait sa iyo. Pupunta kami sa mga hot springs sa 20 bukas upang mag-enjoy. Gusto ka naming isama. Ni hindi pa kami nakakuha ng pagkakataong ilabas ka para sa anumang kasiyahan mula nang bumalik ka. Ngayon ang 20 ay binuo para sa turismo. Ang lugar na iyon ay mas maganda ngayon. Wow, talagang napakabait mo at ilalabas mo ako upang magsaya. Tinaasan ng kilay ni Gerald. Ang 20 ay ang bayan kung saan naroon si Bianca. Ang kakaibang maliit na bayan na iyon ay nasa tabi ng mga bundok at ilog. Iyon ang ilan sa mga dahilan para sa kaunlaran. Nais ding puntahan ni Gerald doon upang maglaan lamang ng oras upang magsaya. Ngunit siya ay tuliro habang inaanyayahan siya ni Queenie bigla. Kalokohan. Kaya pupunta ka o ano? Ipagtrito pa kita sa isang pagkain. Niyakap ni Queenie ang mga balikat at bulalas na bulalas. Umiling si Gerald. Kalimutan mo na. Salamat. Hindi ako pupunta. Ha? Ano? Hindi umisip kay Queenie na tatanggihan siya ni Gerald. Hindi ba dapat siya makaramdam ng takot ngunit parangal na ibigay ang kanyang pagkatao? Nagtataka siya, ang kanyang mga browser crunched up sa hindi nasisiyahan. Queenie, nandito ba si Gerald? Bakit kayo nakatayo sa labas kung nasa bahay na kayo? Bilisan mo. Handa na ang tanghalian. Pumasok ka at magtanghalian ngayon. Maaari nating pag-usapan ang pag-uusad ng insidente na iyon. Sa parehong oras, si G. Winters ay naglakad palabas ng bahay at hinikayat na pumasok sina Gerald at Queenie. Ngunit mukhang malamig si Queenie at hindi siya umiwas. Ano ang nangyayari, Queenie? Sino ang nanakit sa iyo muli dahil ikaw ay isang mayabang at dalaga? Mapait na ngumiti si G. Winters. Inisya niya. Sino pa ito? Si Gerald yun. Kalokohan. Bakit ka masaktan ni Gerald? Ngunit totoo ito. Sinubukan kong maging mabait sa kanya, inimbitahan ko siyang magsaya sa Puenten. Ngunit mukhang ayaw niyang tanggapin ang mabait kong alok. Sinabi niya na hindi siya pupunta. Sagot ni Queenie. Gerald, kung totoo yan, bakit hindi na lang pumunta at magsaya kasama si Queenie? Baka gusto lang niya na magsaya kasama ka. Ang tanawin sa mga mainit na bukal ay masarap. Kung hindi ka abala o abala, pumunta ka na lang. Hindi inisip ni G. Winters na mayroong anumang mali sa iyon. Naramdaman niya na sa wakas ay natauhan ang kanyang apo. Nakikita kung paano nagkakasundo sina Gerald at Queenie sa isa't isa, si G. Winters ay walang alinlangang higit na masaya. Mabuti. Pupunta ako bukas kung ganon. Narinig kung paano ito inilagay ni G. Winters, hindi na sinabi ni Gerald at sumang-ayon na lamang. Inilibot ng tingin ni Queenie si Gerald bago pumasok sa bahay. Maaaring hindi siya makapunta at makuha ang mga sangkap sa susunod na araw dahil siya ay lalabas kasama si Queenie, kaya't nagpunta si Gerald sa lokal na supermarket ng hapong iyon upang bumili sa halip. Kinabukasan, madaling araw na at sinama ni Queenie si Gerald sa nasabing pupuntahan. Nagmaneho siya ng isang Passat at sasakyan ito ng kanyang ama. Pagkatapos ay isinama niya si Gerald at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungong Fuenten.
Tiyak na ayaw ni Gerald na umupo sa tabi ng driver. Pakiramdam niya ay napapuno ito sa kotse. Kabanata 544. Sa makatuwid, pinagsama niya ang bintana dahil nais niyang makakuha ng sariwang hangin. Ngunit labis na nagulat siya, ang bintana ay muling pinagsama sa sandaling paikutin niya ito. Pagkatapos ay binalingan niya ito at napagtanto na si Queenie ang gamulong bintana. Damn! Ang beach na yan. Isinumpa ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga. Sinubukan niyang gamulong lamang sa bintana ng bahagya, ngunit agad itong pinagsama ulit ni Queenie. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Gerald na parang nabigo. Ha, tatanungin ko na yan sa'yo. Inilibot ko na ang mga bintana ng kotse sa harap. Bakit mo kailangang buksan lahat? Paano kung may alikabok na papasok sa kotse? Naupo ka na ba sa isang kotse dati? Siniko naman ni Queenie, ang tono niyang puno ng paghamak. Sa sandaling iyon tumunog ang kanyang telepono. Okay fine, Yolanda. Pupunta ako at sasanduan ka agad. Hintayin mo lang ako. Oo, hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol dito kagabi? May kasama ako. Mamaya hahayaan namin siyang tulungan kaming magdala ng aming mga bag kapag umakyat kami sa bundok mamaya. Maaari mo lamang ito ng iyong buong pansin sa pagsubok na makuha ang pagmamahal ni Jarvis. Ganap na nakalimutan mo ang tungkol sa iyong mga kaibigan pagdating sa isang tao na gusto mo. Oo naman. Magkikita tayo mamaya. Ang aking kasintahang lalaki. Nasa kanya ang kotse niya. Nagmamaneho siya ng sasakyan at pupunta doon ngayon. Huwag mag-alala, tiyak na tutulungan namin kayong dalawa na magsama, okay? Magkita tayo mamaya. Mahal kita. Tumapos si Queenie. Sa wakas na intindihan na ni Gerald kung ano ang nasa Queenie. Sinabi mo na nais mong ilabas ako para sa ilang kasiyahan. At sa pamamagitan nito, pinapasan mo ako ng mga bag para sa iyo. Damn you, Queenie. Sigaw ni Gerald sa galit. Hoy, chill man. Bakit ka ba galit na galit? Kaya paano kung dalhin mo ang aming mga bag para sa amin? Maliit na bagay. Bukod, bibilhan kita ng mga pagkain ngayon. Anong kinakatakutan mo? Sinusubukan ng aking matalik na kaibigan na gawin ang kanyang makakaya upang mapahanga ang kanyang crush ngayon. Mas mabuting kumilos ka sa iyong sarili. Hindi kami ang mahalaga ngayon. Kapwa ang aking matalik na kaibigan at si Jarvis. Babala ni Queenie. Kung hindi dahil sa nakasakay na siya sa kotse, at si G. Winters ang nakakita sa kanila na bumaba, talagang gusto ni Gerald na bumaba lamang doon at pagkatapos. Ngunit dahil naibigay niya ang kanyang pangako, hindi maganda ang hitsura kung hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Kaya't nanatili siyang tahimik. Sumilip si Queenie kay Gerald mula sa salamin at ngumiti ng mahina sa sarili. She then said, Gerald, parang galit ka. Noon ay hindi ka magagalit kahit gaano karaming mga bagay ang hiniling kong dalhin mo para sa akin. Alam ko kung bakit ka nagagalit at nag-aalala ngayon. Mula noong elementarya, sinabi ko sa iyo na imposible sa aming dalawa. Mas mabuti pang hindi mo na iniisip iyon. Sa panahon ng elementarya, kapwa sina Francis at Queenie ay nag-aral sa kanilang bayan. Nagpunta lamang sila sa lalawigan habang nasa gitnang paaralan. Medyo bata pa sila sa sandaling iyon. Tulad nito, nag-aral din si Gerald kasama sina Zeno at Queenie. Si Queenie ay isang kagandahan noon at iniidolo siya ng lahat ng mga lalaki. Sa tuwing naglalagay sila ng bahay, lahat sila ay nakikipagkompetensya para maging asawa ni Queenie. Dahil dito, palaging nakipaglaban si Zeno kay Gerald dahil kay Queenie. Ngunit ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyari noong sila ay napakabata pa. Sila ay mga immature na bata lamang na hindi alam ang anuman. Malinaw na naisip pa rin ni Queenie na palaging nagmamahal sa kanya si Gerald. Ipinagpalagay niya na siya ay medyo nagagalit dahil sa inaangkin niya na natagpuan niya ang kanyang kasintahan ngayon. Akala niya naiintindihan niya ang ugali ni Gerald kung ano ang talo niya. Ngunit laking gulat niya tumalikod si Gerald nakatingin sa bintana. Hindi na siya nag-abala pa sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal ay nagpunta si Queenie upang kunin ang kanyang matalik na kaibigan si Yolanda. Si Yolanda ay medyo maganda rin. Mukhang nakilala na niya ito noong sila ay nasa elementarya pa lamang. Hindi ito umisip sa kanya na siya ay magiging napakaganda pagkatapos hindi siya nakilala ng mahabang panahon. Siya ay matangkad at payat at mayroon siyang magandang katawan na katawan. Sa minuto na sumakay siya sa kotse, sinulyapan niya si Gerald. Natagpuan niya na pamilyar talaga ito sa hitsura. Ngunit sa halip hindi niya ito binati at inabot na lamang ang kanyang bag kay Gerald. Hoy ikaw, mayroon akong sunscreen, ang aking makeup, at ilang iba pang mga bagay doon. Kailangan ko sila lagi. Mangyaring bitbitin mo ng maayos ang bag para sa akin kapag masaya kami. O sige, walang pasensya na tumango si Gerald.
Tahimik siyang nakinig habang nag-uusap sina Queenie at Yolanda ng cheerfully sa bawat isa sa buong pagsakay. Tinalakay nila sa tuwa tungkol sa kung paano sinusubukan ni Yolanda na makuha ang pagmamahal ni Jarvis. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng mga hot spring. Mayroon ng dalawang gwapong lalaki na naghihintay sa kanila doon. Queenie, Yolanda, dito. Kabanata 545. Dalawang lalaki ang sumalubong sa kanila. Parehong pinamunuan ni na Queenie at Yolanda doon si Gerald na may dalang isang malaki at maliit na bag. Bakit ang huli mong dumating? Oh, hey, nakakita ka talaga ng isang tao. Mabuti yan. Mukhang maaari nating tangkilikin ang ating sarili sa ngayon. Bro, salamat sa iyong tulong. Isang lalaki ang lumakad at hinawakan ang baywang ni Queenie. Tumingin siya kay Gerald, ngumiti, at nagpasalamat sa kanya. Ang isa pang lalaki ay kumuha ng isang pakete ng Marlboro at tinangkang mag-alok ng isang stick kay Gerald. Jarvis, seryoso ka bang nagbibigay sa kanya ng sigarilyo? Hindi siya naninigarilyo. Bukod kahit na siya hindi tulad ng kayang-kaya niya ang isang napakagaling. Kinutya ni Queenie. Ang pangalan niya ay Gerald at siya ang lalaking sinabi ko sa iyo. Tutulungan niya kaming dalhin ang aming mga bag ngayon. Bibilhan lang namin siya ng pagkain kaninang hapon. Hinawakan ni Queenie ang kamay ng lalaki at sinabing, Gerald, ang taong ito na nag-alok lang sa iyo ng sigarilyo ay tinatawag na Jarvis Fish. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa water utilities sa lalawigan. Ito ang boyfriend ko, si Hugo Wayman. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga pabrika. Habang ipinakilala ni Queenie si Hugo kay Gerald, maingat niyang pinagmasdan ang ekspresyon at reaksyon ng mukha ni Gerald. Sabik siya na makita kung anong klaseng sagot ang ibibigay niya na natagpuan niya ang kanyang sarili tulad ng isang may kakayahang kasintahan. Ngunit labis sa kanyang pagkabigo, tumango lamang si Gerald ng walang tigil, hindi napigilan. Parehong nagpapanggap na mabait kay Gerald sina Hugo at Jarvis. Sa totoong katotohanan, sila ay medyo mayabang na kalalakihan na mahilig sa labis na pamumuhay. Paano sasabihin? Dahil inabot lang nila kay Gerald ang isang backpack bago sila pumunta upang bumili ng inumin. Sa huli, bumili lamang sila ng 4 na bote ng inumin. Hindi nila ininda ang tungkol kay Gerald. Ngunit matapos itong isipin, nagpasya si Gerald na pabayaan na lang niya ito. Ituturing lamang niya ito tulad ng naroroon siya na nag-iisa ng mag-isa. Siya ay kikilos na parang wala ang mga ito. Tsaka nandoon si Queenie. Ano pa ang magagawa niya? Hugo, bakit maraming tao dito sa mga hot spring? May mga parol at ilaw kahit saan. Ano ang gagawin nila? Nagtataka na tanong ni Queenie. Pinag-uusapan ko ito kay Jarvis ngayon lang. Maraming tao dito ngayon. Mukha namang busy talaga ang staff. Sa hitsura ng mga bagay tila magkakaroon sila ng isang malaking kaganapan marahil sa Hot Spring Hotel. Tinanong ko ang security guard tungkol dito ngayon lang. Narinig ko na ang hotel ay nakareserba ng ilang maimpluwensyang mga boss mula sa Mayberry, at magkakaroon sila ng isang malaking, mahalagang pag-andar dito bukas. Maraming malalaking shot ang makakarating doon. Bakit? Hindi mo ba narinig tungkol dito dahil ang tuhon ay napakalapit sa Fuenten? Sabi ni Hugo. Hindi namin narinig ang tungkol dito. Ngunit huwag tayong mapakali. Halika na. Tayo at magsaya ngayon. Oo, maganda ang tunog. Teryo na. Pagkatapos ay nauna na silang bumili ng mga tiket. Ang presyo ng mga tiket sa isang bayan ng Nayon ay hindi ganoong kamahal. Mga $7 lamang bawat tiket. Nang marating nila ang ticketing booth, nakita nila ang ilang tao na nagtatalo doon. Tila ba nakikipag-away sila sa nagbebenta ng tiket? Bakit hindi mo ibinebenta ang mga tiket ngayon? Sinasadya nating 5 na dumating dito ngayon. Bakit hindi mo maibenta sa amin ang mga tiket? Isang batang babae na tila pinuno ng gang ang malamig na nagtanong. Mayroong 3 kababaihan at 2 lalaki sa pangkat na iyon. Oo, naipost mo lamang ang balita sa iyong opisyal na website ngayon. Ngunit napunta na tayo dito. Patawarin mo ako. Nakatanggap din kami ng isang huling minutong abiso noong 15 minuto lamang ang nakakaraan. Ang aming lugar sa turismo ay hindi bubuksan sa anumang mga turista. Dahil kailangan nating palamutihan ang mga lugar para sa maraming mahahalagang pag-andar. Naging matig ang ipinaliwanag ng tauhan ang sitwasyon. Ngunit kumusta naman ang mga turista na ngayon lamang nakapasok sa lugar? Hindi kita nakita na hinihiling mo sa kanila na umalis. Wala akong pakialam. 15 minuto lang ang nakalilipas. Kailangan mo kaming papasukin. Humihingi kami ng paumanhin. Pinasimulan iyon ng kanilang pagkainip at galit. Napasara lang ang lugar ng turismo. Fuck. Kung alam ko kanina, bibilhin ko lang ang mga tiket kay Jarvis ngayon lang. Kung gayon Hugo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gulat na tanong ni Queenie.
Paano naman ito? Tawagin ko ang aking ama at hilingin sa kanya na gamitin ang kanyang mga koneksyon at subukan ito. Pagkatapos ay pinalo ni Hugo ang kanyang telepono. Sinabi din ni Jarvis, tatawagin ko rin ang aking ama. Kilala niya ang vice manager dito. Ayos lang. Jarvis, naniniwala ako sa iyo. Nagpatuloy ang mga lalaki sa pagtawag sa telepono. Pagkatapos ay kumuha si Queenie ng ilang tissue paper at tumulong na maalis ang pawis sa noo ni Hugo. "KU? Come here. Give me my bag." Pagkakita kay Queenie, mabilis na sinugod ni Yolanda si Gerald upang kunin ang kanyang bag. "The asterisk man. Bilisan mo. Paano ka naging bagal?" Pagkatapos ay ibinaba ni Gerald ang malaking bag at sinimulang hanapin ang kanyang maliit na bag. Agad siyang pinagalitan ni Yolanda. "Bilisan mo, bigyan mo ako. Ang bagal mo naman." Natagpuan ito. Kabanata 546. Kagaya ng paglabas ni Gerald ng mga tissue, inagaw iyon ni Yolanda mula sa kanyang mga kamay bago sumugod kay Jarvis. Nais niyang tulungan na panasan ang pawis sa noo ni Jarvis din. Ang lakas ng loob ng ilang mga tao. Naisip ni Gerald sa sarili, naiirita. Tila minamahal ni Yolanda si Jarvis kaya't inimbitahan niya si Queenie na kasama. Gaganap si Queenie bilang wingwoman niya upang makalapit siya kay Jarvis. Alam ni Yolanda ang gusto niya. Ito ay tulad ng kahit sino maliban sa Jarvis ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Kahit na ngayon lang siya nakilala ni Gerald, medyo inis na siya sa ugali nito. "Kaya ano ang sinabi ng iyong ama, Hugo?" Ang tanong ay nagmula kay Queenie. Sa gayon, sinabi niya na hindi niya kami matutulungan. Sinabi niya na hindi niya nagawang makipag-ugnay sa sinuman dito. "Kumusta naman kayo, Jarvis?" Tanong ni Hugo. Paglingon ni Hugo sa kanya, tila natapos na rin ni Jarvis ang kanyang tawag sa telepono. "May swerte ba?" Tanong ni Queenie. Handa siyang magbayad para sa isang tiket dahil hindi na sila nabibenta. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng isang tiket ay magiging isang malaking karangalan pa rin. Sinabi sa akin ng aking ama na maghintay para sa isang maliit. Makikipag-ugnay siya sa vice manager. Sagot ni Jarvis. Nakatayo sa gilid si Gerald at nagsisimula na rin siyang magpanik. Kahit na ang mga bukal ay itinayo ng kanyang kumpanya, wala siyang kilala dito. Lilito na tinanggap lamang nila ang mga lokal kasama ang mas matandang mga empleyado na bumalik sa Wayfair Mountain. Kung hindi dahil sa malakas na sistema ng seguridad na naipatupad, hindi lamang nakatayo si Gerald sa lugar na walang ginagawa. Gayunpaman, nagliliyab ang araw at marami din siyang dala. Inis na sinabi ni Gerald na, "Hoy, papasok ba tayo o hindi? Ilang oras na akong nakatayo sa ilalim ng init na ito. Fuck ikaw." Nakikipag-ugnay na si Jarvis sa ilang mga tao kaya't maging kapaki-pakinabang lamang at manahimik. Sagot ni Queenie, medyo nahihiya. 10 minuto pa ang lumipas at si Gerald ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkatuyot. Walang anumang lilam sa malapit at tumanggi si Queenie na maghintay din siya sa kotse. Ang sakit-sakit. Ngayon sa kanyang wits end, Gerald resorted to texting a message to Zach. Sinabi niya sa kanya na magkaroon ng isang tao na mag-escort sa kanila. Ang paghihintay ng mas matagal ay masayang lang oras at lakas. Sagot agad ni Zach. "Opo, Ginoo. May sasama ako kaagad sa iyo." Si Jarvis sa kabilang banda ay nakababa pa sa isa pang tawag. "Ano ang sinabi niya?" Tanong ni Hugo. "Nakipag-ugnay ang aking ama kay G. Dean, ang vice manager dito. Ang parehong mga tagapamahala ay wala sa bayan ngayon kaya't ang lahat ay nakasalalay kay G. Dean. Kung hindi niya tayo matutulungan, walang makakatulong." Sagot ni Jarvis. Ang iba pang grupo ay nakatingin din ngayon kay Jarvis. Sinabi ng empleyado pagkatapos, "Dapat kayong bumalik sa susunod. Napakainit ng panahon kaya't ang pag-heat stroke ay hindi napapansin kung magpapatuloy ka sa paghihintay. Sinisiguro ko sa iyo na hindi mo magagawa." Sa sandaling iyon, ang telepono sa ticket counter ay nagsimulang tumunog, nakakagambala sa empleyado. "Kamusta? Nakikita ko. Naiintindihan." Matapos ang tawag, lumingon siya upang tingnan ang grupo na may isang magalang na ngiti bago sabihin, "Ang lahat ng iyong bayad para sa araw na ito ay matatakpan din." Ang empleyado ay matapat na hindi inaasahan na ito mismo. Pinasok ba sila ng kanilang mga tawag? Na sinabi ni Jarvis at Hugo na makikipag-ugnay sila sa isang may kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na totoo ang kanilang tinaguriang koneksyon. Kung tutuusin, mismong ang manager mismo ang nagsabi sa kanya na papasukin sila. "Wow! Nagawa mo talaga na papasukin kami ng manager." Pulalas ni Queenie at Yolanda na tuwang-tuwa. Lalong natuwa si Yolanda. Para bang walang katapusan ang paghanga niya kay Jarvis. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng iba pang grupo ay lumapit kay Jarvis. "Hoy dyan gwapo, akala mo papapasok mo rin kami? Masaya naming babayaran ang mga tiket.
Sinabi ng pinuno, ang kanyang paghanga kay Jarvis ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata, sure darling. Sige na. Masayang masaya si Jarvis. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay may hawak na sobrang lakas. Nagawa niyang makipag-ugnay sa vice manager at manager din. Agad na sumabog ang kanyang kaakuhan. Ang dalawang grupo pagkatapos ay naglakad papasok sa gusali ng masayang masaya. Kapag wala na sila, isang babaeng escort ang lumapit sa empleyado bago tanungin ano ang nangyari. Sinabihan ba talaga sila ng manager? Kaya, sinabi ng manager na dumating na ang isa sa aming mga VIP at hindi namin sila binibigyan ng access. Sinabi din niya sa amin na maging sa aming pinakamahusay na pag-uugali. Hindi magiging matalino na biguan ang VIP na ito pagkatapos. Naiintindihan. Kabanata 547. Walang imak si Gerald habang sumusunod sa likuran nila. May iba pang kumuha ng kredito sa ginawa niya. Naisip niya na ang mga senaryong tulad nito ay hindi na mangyayari sa kanya. Mismong si Jarvis ay mukhang malinaw na wala sa kanyang isipan. Para bang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang bait. Bakit sasabihin ng manager para sa kanya na ang nakontak niya ay ang vice manager lamang? Pagkatapos ay muli, alam ni Gerald na ito ay bahagyang kasalanan niya sa pag-arte ng napakababangki sa lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi niya talaga nais na ilantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan ngayon, lalo na't wala sa harap ng mga freak na ito. Ang buong karanasan ay bahagyang nabigo lamang. Pagpasok pa nila sa gusali, ang dalawang grupo ay dahan-daang nagsasama sa isang solong, malaki. Matapos ang tulong ni Jarvis, ang mga batang babae mula sa kabilang grupo ay nagpapasalamat sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang idolo rin sa kanya, at ginawang berde si Yolanda sa inggit, nagbubunga ng isang matinding pakiramdam ng tunggalian sa kanyang kaluluwa. Ang mga batang babae na nanliligaw sa kanya ay napakaganda rin. Naturally, nagsilbi lamang ito upang higit na maipalakas ang paninibugho at inis ni Yolanda sa mga batang babae. Gayunpaman, ang tanging nagawa lamang niya ay igiling ang mga mata sa kanila. Itabi mo sa akin ang aking bag. Sinabi ni Yolanda habang itinapon ang kanyang bag kay Gerald bago maglakad papunta kay Jarvis, kitang-kita na hindi nasisiyahan. Sabihin Jarvis, saan tayo pupunta mamaya? Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako sa mga bukal at pakitunguhan ako sa ilang masarap na pagkain? Tanong ni Yolanda habang nakapout ang labi at kumapit sa braso ni Jarvis. Inaatake na siya ngayon. Kung hindi siya kumilos ng mabilis, maaaring ang kanyang lalaki ay ninakaw ng isa sa mga batang babae. Kapwa tinutulungan siya ni Hugo at Queenie na makalapit sa kanya sa mga panahong ito. Idinagdag iyon sa kagwapuhan ni Yolanda, nandoon na sila Jarvis sa entablado kung saan hayagan silang naglalandian sa isa't isa. Sobrang lapit na niya. Siyempre gagawin ko, sabi ni Jarvis habang nakangiti. Oh. Girlfriend mo ba siya, Jarvis? Tanong ng isa sa mga babae. Napakaganda niya. Umakma sa isa pa habang nakangiti. Yolanda ay nanatiling tahimik lamang habang ang kanyang tainga ay nanlalaki, naghihintay para sa sagot ni Jarvis. Si Jarvis pagkatapos ay naglagay ng isang peking ngiti habang sinabi niya, no, siya ay talagang isang matalik na kaibigan. Speaking of which, miss, wala akong kasiyahan na malaman ang iyong pangalan, patuloy ni Jarvis. Ang batang babae na kausap niya ay totoong napakaganda at matikas. Michelle Waxham, ngunit maaari mo akong tawaging Elle. Salamat sa ngayon, nais mo bang maging kaibigan? Tanong ni Michelle habang ngumiti ng matamis. Siyempre, sagot ni Jarvis habang pinangisda ang kanyang telepono. Habang nagpapalitan ng numero ang dalawa, lumala lang ang pagbugaw ni Yolanda. Si Gerald naman ay tahimik na pinagmamasdan ang buong pangyayari. Kanina niya napagtanto na ang batang babae ay parang Sabrina. Kapag narinig niya ang pangalan nito, naintindihan niya agad kung bakit. Pistulang natulala si Queenie mismo. Tinanong niya sa halip na nag-aalangan, mayroon ka bang pagkakataon na nauugnay sa Brooke Waxham? Oh, siya ang lolo ko, sagot ni Michelle. Kaya nga, anong pagkakataon? Ang lolo ko ay si Theodore Winters. Nagkampanilya ba ang pangalang iyon? Bulalas ni Queenie. Pasimpleng ngumisi si Michelle. Paano niya hindi alam kung sino iyon? Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-set up sa kanya kasama ang kakatuwang bagay na si Gerald Crawford. Siyempre ginagawa ko. Sa totoo lang, ikaw si Queenie Winters, hindi ba? Apo ni G. Winters. Naaalala kong nakilala kita ng ilang beses noong bata pa tayo. Sabi ni Michelle. Para siyang nag-iinit sa kanila. Bahagyang na-awkward ang pakiramdam ni Gerald sa paglipas ng mga pangyayaring ito. Ito ay napakataon lamang. Gayunpaman, mapalad siya na si G. Winters ay walang nabanggit tungkol sa blind date nang magkasama silang mag-lunch kahapon. Pauwi na si Queenie nang hilingin ni G. Winters kay Gerald na mag-lunch. Malinaw na nais niyang tanungin tungkol sa blind date, ngunit hindi maginhawa na gawin ito dahil nasa paligid si Queenie.
Si Gerald mismo ay ayaw na pag-usapan ito. Nais niyang maghintay hanggang tanghalian bago ito ihatid kasama si G. Winters. Bukod, pinakamahusay na hindi alam ni Queenie ang tungkol sa blind date. Tiyak na sasabihin niya kay Francis ang tungkol dito na kung saan ay magdudulot lamang ng higit na hidwaan sa pagitan nila. Ang pinakamagandang bagay na gawin ay itago ito sa kanilang sarili. Damn it. Narito ang orihinal na blind date ni Gerald at siya ay kapatid ni Sabrina. Gayunpaman siya ay tunay na napakamatikas at kahit si Gerald ay hindi mapigil ang makalusot ng ilang mga titig sa kanya. Si Michelle naman ay napakausi sa kay Jarvis. Nagsimula ang kanyang pag-uusisa nang makita siya nitong ginagawa ang ginawa sa ticket counter kanina lang. Nang mapagtanto niyang pamilyar na siya kay Queenie, agad na nag-click ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Tungkol kay Yolanda, siya ay nag-uusok sa pagkainggit. Gumawa pa siya ng ilang mga passive-agresibong pahayag tuwing makakaya niya. Kabanata 548. Dahil hindi sinubukang pigilan siya ni Jarvis, nagpatuloy si Yolanda sa paggawa ng mga bastos na paminsan-minsan. Si Gerald naman, ginagamot na para bang wala siya. Matapos ang 2 mahabang oras ng pamimili ng hindi huminto upang magpahinga, malapit na sa alas 11 ng gabi. Dahil maraming mga restaurant sa gusali, iminungkahi ni Jarvis na maghanap sila ng isang lugar upang magkaroon ng hapunan. Makakausap pa nila habang nakaupo pa rin. Naturally, tinanggap ni Michelle at ng kanyang mga kaibigan ang alok at dinagtagal ay natagpuan nila ang isang kalapit na restaurant. Panghuli na nakaupo, inilapag ni Gerald ang kanilang mga bag at naupo sa isa ring mga mesa. At sino ang nagsabi na maaari kang umupo dito? Sigaw ng isang boses kasabay ng pagkakaupo ni Gerald. Hindi ba tayo kumakain? Malibang umupo ako. Tanong ni Gerald, malinaw na naiinis. Ang tinig ay pag-aari ni Yolanda at nasa limitasyon siya. Ang kanyang paninibugo ay napigilan ang kanyang katwiran mula nang kailangan niyang panoorin si Michelle na nakikipag-usap kay Jarvis sa buong oras na ito. Dahil hindi siya napansin ng sapat, nagpa siya siyang magdulot ng isang eksena at pasigaw lang kay Gerald. Tingnan mo lang, sino sa palagay mo ay umupo ka sa amin? Tulad ng kung maaari kang maging sa aming antas. Isave ang iyong kahihiyan at manatili sa iyong sariling linya. Sigaw ulit ni Yolanda. Malinaw na siya ay tumutukoy sa ibang tao ng sabay. Ngayon ano ang ibig mong sabihin doon? Putol ni Gerald. Gerald Crawford, bakit mo siya inaaway? Iwanan lang siya, plus nagsasabi rin siya ng totoo. Grabe, nakikipag-away sa isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Sabi ni Queenie. Alam niyang nagalit si Yolanda kaya't sa huli ay pinagsabihan niya rin si Gerald. Gerald Crawford. Sa sandaling iyon, lumingon si Michelle kay Gerald. Hindi ba yun ang pangalan ng blind date niya? Ang taong ito ba bago siya talaga ang dapat niyang blind date? Ay, malamang na wala kang ideya kung sino siya. Siya ang kapitbahay ng lolo ko at inuupahan niya ang aming unit. Inimbitahan ko siya upang dalhin niya ang aming mga bag. Pretuhin ko siya sa tanghalian mamaya bilang pasasalamat, sabi ni Queenie. Natatakot siyang magtapos sa pakikipaglaban ni Yolanda kay Michelle kaya't mabilis niyang sinubukan na baguhin ang paksa. Ah, nakikita ko. Sagot ni Michelle habang namula ang pisngi sa bahagyang kahihiyan. Tumingin siya ulit kay Gerald at pakiramdam ng sobrang awkward. Naisip niya kung ano ang hitsura ni Gerald dati, at naisip niya na kahit papaano ay magmukha siyang disente at magkaroon ng isang mahusay na personalidad kahit na nagmula siya sa isang mapagpakumbabang background. Gayunpaman, narito siya, nagdadala ng mga bag para sa isang pagkain lamang. Siya ay tumingin sa halip disente, ngunit hindi ba ang kanyang mga aksyon ay nangangahulugan na siya ay lamang ng isang mababang manlalaban. Humarap siya saka tumingin kay Queenie na tila walang alam tungkol sa blind date. Kung hindi pinatunayan ni Queenie o Gerald ang paksa, ginusto ni Michelle na dalhin ang kaalamang iyon sa kanyang libingan. Excuse me, miss. Ito ay napakainit. Ang boses ay nagmula sa isang waitress na ang landas ay hinaharangan ni Yolanda. Paglingon ni Yolanda, tumama ang braso niya sa sulok ng tray at halos mawala sa pagkakayakap ang waitress. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ito. Gayunpaman, isang piraso ng sopas ang natapos sa pagbuhos papunta sa siko ni Yolanda. Grabe ang pasensya ko, miss. Ayos ka lang. Humingi ka agad ng paumanhin sa waitress. Ang kanyang paghingi ng tawad, gayunpaman, ay sinagot lamang ng isang mahigpit na sampal sa pisngi mula kay Yolanda. Bakit hindi mo panoorin kung saan ka pupunta? Bakit ka naglalaban ng sopa sa akin? Matagal nang naglayag ang katwiran ni Yolanda, at galit lamang ang naninirahan sa loob niya ngayon. Napahiya siya sa harap ni Jarvis, sa gayon ay itinuro niya ang lahat ng kanyang galit sa waitress. Ang waitress mismo ay tila bata pa. Nadala niya ang hitsura ng isang taong katatapos lamang ng high school. Napatulala siya ng sampal, at ngayon ay nakatingin lang siya kay Yolanda sa hindi makapaniwala. Natigilan din si Gerald at ang iba pa.
Walang inaasahan na si Yolanda ay talagang may tama sa isang tao. Natalie, anong nangyari? Sino ang nanakit sa iyo? Sa sandaling iyon tumakbo ang tagapamahala ng restaurant upang tumulong. Sumusunod sa kanya ay ilang iba pang mga waiters at waitresses. Habang tinutulungan nila siya, ang ilang sumunod sa manager ay lumabas at maging ang tagapamahala mismo ay mukhang kinilabutan. Ginawa niya, sigaw ni Natalie habang nakaturo kay Yolanda. Ang isa niyang kamay ay nakayukong sa namamaga niyang pisngi. Ang galing mo naman. Alam mo ba kung sino siya? Kunot ang noo ng manager habang nakatingin kay Yolanda. Kabanata 549. As if may pakialam ako. Siya ang nagbuhos ng sopa sa akin. Wala akong ginawang masama. Isa lamang siyang waitress, big deal. Half Yolanda. Hindi siya natatakot sa mga kahihinatnan dahil alam niya na si Jarvis ay tiyak na ang pinakamakapangyarihang tao sa silid sa sandaling iyon. Walang sino man ang maglakas loob na salungatin siya at bilang karagdagan siya. Bukod, ang kanyang pansin ay ninakaw ni Michelle at nagkakaroon na siya ng medyo masamang araw. Hindi lamang sila humingi ng paumanhin para sa sopas sa kanyang damit, ngunit pinagsabihan siya ng manager. Nakakatawa ito. Habang iniisip niya ito, mas mukhang si Yolanda na parang sasabog siya sa galit. Huwag kang umiyak, Nat, may tatawag ako sa G. Watford para sa iyo. Tiyak na kakayanin ito ng tatay mo. Aliw sa manager. Si Natalie Watford ay anak ni Blake Watford, ang tagapamahala ng buong akit na ito ng turista. Ang kanyang ama ay isa ring pangunahing tagapag-ayos ng mga bagong proyekto sa paligid ng lugar. Si Blake ay naatasan mula sa pangunahing sangay sa Mayberry, at siya ay may ganap na kapangyarihan sa loob ng lugar na ito. Dahil ninas si Natalie sa panahon ng kanyang bakasyon sa tag-init, nagpunta siya rito dahil nais niyang makakuha ng karanasan sa paggawa ng isang part-time na trabaho. Gayunpaman, ito ay ang kanyang unang araw lamang ng trabaho at nakatanggap na siya ng sampal sa kanyang mukha. Kahit na siya ay nakiusap sa kanyang ama para sa pinakamahabang oras na payagan siyang kumuha ng trabaho at magsaya, ang kanyang mga pagsisikap ay natapos na ang pinakapangit na karanasan na mayroon siya sa buong panahon niya rito. Manalo ka. Tumawag kung sino ang gusto mo. Mayroon kaming Jarvis dito, na para bang natatakot tayong lahat. Pangungot siya ni Yolanda habang nakakapit sa braso ni Jarvis. Ang bawat tao ay pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Jarvis. Bilang pagiging maalinggong tao, alam niya na ginagamit ni Yolanda ang kanyang kapangyarihan upang gawin ang nais niya, at pinukaw nito ang kanyang kakuhan sa mga bagong taas. Pagkatapos ay tumayo siya bago malamig na sinabi, nakatutuwa. Mabuti tingnan natin kung sino ang iyong tinatawagan. Huwag mag-alala Yolanda, mayroon akong mga koneksyon. Habang nagpatuloy si Yolanda sa pagsigaw ng hysterically, tumawag sa telepono ang manager. Ilang segundo matapos ang pagtawag niya, 3 kotse ng Audi A6 ang huminto sa paghinto sa pasukan ng restaurant. Sino ang F*** na naglakas loob na sampelan ang aking anak na babae? May wish ka ba sa kamatayan? Ang galit na tinig ay nagmula sa isang nasa katanghaliang lalaki na nag-iisang suit. Pagkalabas niya sa kanyang sasakyan, 8 iba pang mga tanod ang sumunod sa likuran. Walang nang ahas na guluhin sila dahil malinaw na sila ay mga lalaking may kapangyarihan. Si Yolanda ay mukhang bahagyang kinilabutan at humingi siya ng tulong kay Jarvis. Ginoo Watford. Ginawa niya ito. Siya ang sumampal sa mukha ni Natalie. Bulalas ng manager habang nakaturo kay Yolanda. Oh, ang beach na ito. Sigurado ka na may ilang lakas ng loob, bibigyan kita ng ganyan. Grab her. Sigaw ni Blake habang sinenyasan ang mga bodyguards na gawin ito. Tumayo kaagad si Jarvis sa harap ni Yolanda na para bang alam nito ang ginagawa. Hey, G. Watford? Diba? Dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan. Dapat ba akong tumawag kay G. Dean? Dahil ang manager ang nagpasok sa amin, ang pagsisimula ng away dito ay hindi magiging mabuti ngayon, hindi ba? Malinaw na naisip ni Jarvis na siya ang may pinakamahawak na kapangyarihan sa silid. Matapos ilabas ang kanyang mga nakahihigit na koneksyon, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay para umatras si Blake. Totoo, yung mga nobodies. Seryoso mo bang sinusubukan akong banta sa kanila? Kailangan mo ng reality check, brat. Fuck off. Sigaw ni Blake sabay hampas sa mukha ni Jarvis. Si Swix ay swang ang kanyang kamay ng malakas at Jarvis ay halos natambo mula sa isang sampal na nag-iisa. Jarvis. Parehong sumugod sa kanya sina Michelle at Yolanda matapos makita na nangyari iyon. Manalo ka. At narito ako nagtataka kung bakit ang ulo ng batang ito ay sobrang tigas ng ulo. Makinig, bata, sa palagay mo ba talagang si G. Dean at G maghahari sa lugar na ito? Pareho pa silang dapat kumuha ng mga order mula kay G. Watford. Kinutya ng manager ng restaurant. Ano? Nang marinig iyon, agad na natalo si Jarvis.
Nais niyang labanan ngunit matapos malaman na mas malakas pa si Blake kaysa kay Jidin, hindi siya naglakas loob na ilipat ang isa pang kalamnan. Ang sigaw ni Yolanda ay biglang umalangaw-ngaw sa restaurant. Dalawa sa mga bodyguard ni Blake ang humihila sa kanyang buhok at isa pa ang sumasampal sa kanyang mukha. Nagkagulo sa grupo. Makinig kayo, mga abuso. Sinaktan mo ang aking anak na babae kaya't bawat isa sa iyo ay magbabayad para dito. Huwag mo nang isiping makatakas. Ungol ni Blake, namumula ang mga mata. Tila mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae. Wala sa kanila ang inaasahan na magtapos sa ganitong paraan ang kanilang hapunan. Si Queenie at ang iba pa ay natakot sa sandaling marinig nila ang sinabi niya. MG Watford, mangyaring. Wala man lang kaming nagawa. Nakiusap kaagad kay Hugo. Kabanata 550. Ang mga tanod ay hindi nagpakita ng awa. Bagaman si Alexander ay medyo matanda kaysa sa iba, siya ay natakot din habang pinapanood ang gulo na lumitaw sa kanyang mga mata. Si Gerald naman simpleng naupo doon ng tahimik. Hindi siya santo at hindi siya obligadong tulungan ang lahat sa lahat. Alam niya na pamilyar si Blake Watford at kung gugustuhin niya, maaari pa niya itong makausap. Ngunit ayaw ni Gerald. Wala siyang obligasyon na tulungan sina Yolanda at Jarvis. Kapwa sila hindi kilalang tao sa kanya. Bukod dito, panay ang tingin sa kanya ni Yolanda. Karapat-dapat siyang bugbugin ng ganito para sa laging pagiging matigas ang ulo at walang ingat. Mukhang sasali din dito si Queenie at ang iba pa. Bigla, isang pangkat na mga empleyado ang sumugod sa restaurant. MG Watford, tigilan mo na. Mangyaring huminto ka. Nakiusap kung ano ang tila pinuno ng koponan. Mas maraming empleyado ang sumugod sa likuran niya. Ang pinuno ng koponan ay ang batang babae sa ticket counter ng mas maaga. Maliwanag na responsable din siya sa lugar na ito. Ha, oh, ikaw pala si Becky. Anong meron, bakit hindi ko sila bugbugin? Kunot noo ni Blake. Tumayo agad sa kanya si Becky bago bangulong sa tenga. Sa isang iglap, namumutla ang mukha ni Blake. Ano? Pinapasok sila ni G. Lyle. Napaisip si Blake sa sarili. Ipinaalam sa akin ng pangkat ng seguridad na nagdulot sila ng away dito kaya tumakbo ako sa lalong madaling panahon, G. Watford. Paliwanag ni Becky. Natahimik sandali si Blake bago siya huminga ng malalim. Alam na niya ngayon kung sino ang mga taong ito. Hindi man lang sila dapat dito. Gayunpaman, tila ang taong ito ng Jarvis ay tumawag sa kanyang ama ng isang tawag na sa kalaunan ay napasok sila. Ayaw ni Becky na bigyan sila ng pag-access, ngunit sinabi sa kanya ng manager na papasukin sila at tretuhin sila tulad ng mga VIP. Si G. Lyle ang may pahintulot sa kanilang pasukan. Ang isa sa kanyang mga kamag-anak ay tumawag kay G. Will ng isang tawag na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang dalawang tagapamahala na dapat ay bibili ng mga stock ay nagmamadaling bumalik dito. Pinagpapawisan ngayon si Blake ng bala. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Agad siyang lumingon upang tumingin kay Jarvis na nakahiga pa rin sa lupa na may paumanhin na mga mata. Ah, mabuti sir, bakit hindi mo nabanggit na pinapasok ka ni G. Lyle? Sa katunayan, ito ay talagang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Blake sa malamig na pawis. Ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan ni G. Dean at G. Lyle ay napakalaki. Siyempre pakiramdam ni Blake ay kinilabutan. Naunawaan agad ng mga tanod ang sitwasyon at bawat isa sa kanila ay kinakabahan na umatras. Para bang sumailalim lamang sila sa isang 80-degree flip, matalino sa ugali. Mas lalo lang itong humanga kay Michelle. Damn. Sa totoo lang, sino siya? Paano mahahawakan ng isang tao ang gayong kapangyarihan? Sabi ni Michelle habang nakatitig kay Jarvis, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Si Yolanda naman, nakatingin sa kanila. Tapos tumawa siya ng hysterically bago sumigaw, hahaha. Dom ka. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay patay ng madaling araw sa pagsampal sa akin. Mas maraming sampal ang umalangaw-ngaw sa restaurant habang patuloy na sinampal ni Yolanda ang bawat tanod ng maraming beses. Bagaman siya ay binugbog ilang segundo lamang ang nakakaraan, ang kanyang kakuhan ay umabot sa mga bagong taas ngayon na maaari niyang labanan ng walang anumang mga epekto. Alam niyang hindi siya papabayaan ni Jarvis. Ginoo Jarvis, maaari ko bang malaman kung sino ang iyong ama? Nahihiyang tanong ni Blake. Kay, ang tatay ko ay si Thomas Fish. Parehong ang aking mga magulang ay nasa Serenord, at maging si G. Edward dito ay kilala sila. Sabi ni Jarvis na smugly. Thomas Fish. Alam ko ang ilan sa mga koneksyon ni G. Lyle ngunit hindi siya. Si G. Lyle ay nakialam para sa kanya. Iyon, hindi tama ang tunog. Napaisip si Blake sa sarili. Manalo ka. Alamin ang iyong lugar, matandang tao. Sasampalin kita ng 2 beses tulad ng ginawa sa akin ng mga tanod. Sinabi ni Yolanda habang naglalakad siya papuntang Blake sa Blake, matagal na, ha? Sabi ni Gerald na nakangiti ng bughaw.
Pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at tumayo doon, ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Kabanata 551. Nakialam na si Gerald dahil hindi niya matiis na pinapanood sina Jarvis at Yolanda na patuloy na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Bukod sa wakas naalala ni Gerald kung sino si Blake Watford. Siya ang nag-ayos ng birthday party para kay Elena Larsen. Si Gerald ay inookupahan kasama si Lillian sa panahon ng pagdiriwang kaya nakagawa lamang siya ng isang maikling pakikipag-usap kay Blake noon. Pinakakilala nila. Gayunpaman, malinaw na tumitawid sina Jarvis at Yolanda at lahat dahil nais niyang panatilihin ang isang mababang profile. Kung sila ang kanyang matalik na kaibigan, hahayaan lang niya itong dumulas. Gayunpaman, ang dalawang ito ay kumpleto na nobodies. Bakit ako mananatiling tahimik at hayaan ang mga idiots na ito na makasama ang aking mga kalalakihan? Napaisip si Gerald sa sarili. MG Crawford. Narito ka sa buong oras na ito. Alam ni Blake na na-screwed siya sa oras na makita niya si Gerald. Para bang bumagsak ang puso niya hanggang sa tiyan. Nagalit siya matapos marinig na ang kanyang minamahal na anak na babae ay nasaktan. Dahil ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon kina Yolanda at Jarvis, hindi talaga binigyan ng pansin ni Blake ang iba pa. Gayunpaman nang makita si Gerald bago siya ngayon, alam niya agad na mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan. Fuck, lahat ay may katuturan ngayon. Napaisip si Blake. Labis na naguluhan si Blake na hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Thomas Fish dati. Kaya pala ang VIP na pinag-uusapan ay si Gerald kung sa bagay. Dahil hindi nais ni G. Lyle na mailantad ang totoong pagkatao ni Gerald, hindi niya gaanong ipinaliwanag ang mga tagapamahala na humantong sa hindi pagkakaunawaan na ito. Nandito lang ako para magpahinga. Nakangiting sabi ni Gerald habang tumatango. Natulala si Michelle at ang iba pa. Ano ang nangyayari, kilala ng lalaking ito si Gerald? Hoy, tapos ka na ba mag-usap? Bumalik ka dito at hayaan mo akong sampelan ka. Maliwanag na galit pa rin si Yolanda. Habang siya ay tumungo sa kanya, sinampal lamang ni Blake si Yolanda ng buong lakas, pinabagsak siya sa lupa. Talunin ang mga brats na ito. Walang utos na utos ni Blake. Sa paligid ni Gerald, alam niya na wala na siyang dapat ipag-alala pa. Nilainggan ni Blake ang ekspresyon ni Gerald, ngunit simpleng pag-iwas ni Gerald ng tingin. Nangangahulugan ito na hindi siya makikialam sa kung ano mang gagawin ni Blake sa dalawa. Ang lahat ng mga empleyado ay nagpapanik sa paningin na ito. Gayunman si Blake ay simpleng lumapit kay Gerald ng magalang bago sabihin, Mr. Crawford, kung alam ko na darating ka, masaya kong isasama ka. Hindi mo kailangang sayangin ang ganoong pagsisikap at humingi ng tulong kay G. Lyle. Tama na iyan, ito ay isang mapusok na desisyon. Ang pangkat na ito ay tila hindi sumuko at hindi ko nais na tumayo sa ilalim ng araw ng mas matagal. Hinayla ko lang ang ilang mga string dito at doon at kung paano kami nakapasok, paliwanag ni Gerald. Ngayon alam ng lahat kung ano ang totoong kwento. Ano, Gerald, ikaw ang kumuha sa amin. Hindi makapaniwalang tanong ni Queenie. Hindi rin makapaniwala si Michelle. Walang paraan na totoo. Gayunpaman, mula lamang sa kanyang pakikipag-usap kay Blake, lahat ng nandoon ngayon ay nakatiyak na si Gerald ay mayroon ding patas na bahagi ng mga koneksyon din. Kung sa bagay, ang barbarian ng isang lalaki ay yumuko kay Gerald at nakikipag-usap pa sa kanya ng may respeto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga opinyon ng mga batang babae tungkol kay Gerald ay agad na nagbago. Kahit na walang kinikilala ang kanyang presensya dati, siya ang tunay na tao na nakuha ang lahat sa kanila. Ito ay isang makatuwirang paliwanag din. Pagkatapos ng lahat, kinausap lamang ni Jarvis si J. Edward. Paano niya ginawa ang pagmamadali ng mga tagapamahala upang salubungin ang kanilang pagdating? Ginoo Crawford, napansin ni Gerald na may sasabihin si Blake. Maaari ba nating pag-usapan ito sa opisina? Medyo nandyan ako, G. Watford, putol ni Gerald sabay tango. Siyempre, G. Crawford. Sabi ni Blake habang inaakay ang kanyang mga tanod palabas ng restaurant. Nagkaroon ng ideya si Gerald kung ano ang nais makipag-usap sa kanya ni Blake. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang Sunny Springs ay tila mas dakila kaysa sa dati. Isang malaking kaganapan bukas. Malaki ang posibilidad na inutusan ni Zack si Blake na ayusin ang isang pagdiriwang para sa kanyang kaarawan. Nais ni Gerald na linawin ang kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Blake. Gayunpaman, ito ay isang pribadong bagay, ayaw niyang malaman ni Queenie at ng iba pa tungkol dito. Matapos masulyapan si Jarvis na isang gulo pa rin, umalis si Gerald sa restaurant. Kabanata 552. Hawakan mo, Gerald. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sabi ni Queenie habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Namumutla ang mukha niya at parang napailing siya. Tulad ng lahat ng iba pa, hindi niya alam kung paano napakadali ni Gerald na paikutan ang mga mesa.
Kanina pa siya humamak sa kanya. Sa sandaling matagumpay na nakialam si Gerald, naramdaman ni Queenie na parang siya ay nadurog ng isang malaking bato. Sa kanyang isipan, patuloy niyang hinahangad na ito ay ibang tao na humahawak sa gaanong kapangyarihang. Kahit sino ay gawin. Kahit sino maliban kay Gerald. Bakit tinukoy niya si Gerald bilang si G. Crawford? Hindi ba't siya lamang ang mababang buhay? Bakit ito ang mga kaisipang bumabaha sa isipan ni Queenie? Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Anong gusto mo? Paalis na tanong ni Gerald. Kung hindi dahil kay G. Winters, hindi ko masasayang ang oras kung lokohan sa inyong mga tao, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ipaliwanag ang iyong sarili ng tama sa instant na ito. Bakit ang taong iyon ay magalang sa iyo? Parang natakot pa siya sa'yo. Ano ang kaugnayan mo sa kanya? Tanong ni Queenie. Huwag magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat. Magpakasaya sa natitirang biyahe mo. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong sasabihin ko sa kanila na pabayaan kayo, sagot ni Gerald bago lumabas ng restaurant. Habang nilalakad niya si Michelle, tinitigyan siya nito na may halong emosyon. Hindi niya inaasahan na siya ay isang napakalakas na individual. Hindi niya talaga nasabi. Sa pagkasunog ng kanyang pisngi, walang nararamdamang kakaiba si Michelle kay Queenie. Sa katunayan, mas hindi siya masasabing mas malungkot kaysa kay Queenie. Sa sandaling iyon, ang pinag-aalala lang niya ay ang aktwal na background ni Gerald. Sino ang lalaking ito? Hindi. Wala lang paraan. Hindi ito ang mabababang buhay na kumuha sa amin. Si Jarvis yun. Malamang ito talaga. Sigaw ni Yolanda sa pagtanggi. Paimpel na kinuyom ng ngipin ni Jarvis ang tawag sa kanyang ama. Ito ay naka-out na G. G. Edward ay hindi kahit na nagbigay sa kanila ng isang tamang tugon. Ano ang fuck? Sino ba talaga si Gerald? Napaka-usyoso ngayon ni Queenie. Hindi siya interesadong makipag-usap sa iba pa kundi si Gerald ngayon. Agad siyang sumugod sa labas ng restaurant, umaasang maabutin si Gerald. Samantala, inabot ni Blake kay Gerald ang isang tasa ng tubig bago sabihin, Mr. Crawford, hindi mo ba naaalala? Bukas ang iyong kaarawan. At sinabi sa amin ni G. Lyle na mag-ayos ng isang bagay para sa iyo. Kaya't ihuhulog nila ako ng isang pagdiriwang, naisip ni Gerald. Kilalang kilala ni Gerald si Zach. Gusto lang sana niyang bigyan si Gerald ng magandang kaarawan. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Gerald na yayain lamang ang ilang tao sa hapunan. Na nag-iisa pa rin ang magiging makabuluhan sa kanya. Gayunpaman, nagsimula na ang proseso ng dekorasyon kaya't hindi plano ni Gerald na makagambala dahil nagawa na ang lahat ng pagsisikap na iyon. Pagpasok nilang dalawa sa opisina ni Blake, naramdaman agad ni Gerald na agad na gumaan. Malamig ang loob ng silid at tuluyan na ring nakapagpahinga si Gerald. Nakahinga siya ng maluwag sa pagkakaupo niya sa isang upuan. Si Blake naman ay magalang na tumabi sa kanya. Hindi siya naglakas loob na bumigkas ng isang salita maliban kung tinanong siya ni Gerald tungkol sa anumang bagay. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina. Gerald, kailangan kong marinig ang totoo. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang nangyari doon. Isang batang babae ang sumabog sa opisina at hindi ito sa anumang babae. Ito ay si Queenie Winters. Pinagmasdan niya ang mga ito mula sa bintana. Kitang-kita niya na nakaupo si Gerald sa upuan sa lamesa habang ang malaking lalaki mula noon ay simpleng nakatayo sa tabi niya. Parang nababaliw si Queenie. Kabanata 553. Banal. Queenie, binigyan ko na kayo ng sagot. Sigaw ni Gerald sabay talon. Tiyak na hindi niya inaasahan na hahabol siya nito. Anong meron sa iyo? Nag-aalala lang ako. Tingnan, maaaring nanalo ka sa loterya o kung ano, at kahit na hindi ako sigurado kung magkano ang iyong panalo, hindi ka ba kumilos ng kaunti? Kakainin ka na ng lipunan. Gaano man ka manalo, mag-ingat at huwag malinlang o baka mapunta ka sa mga kalye mamaya. Yeah, mas may katuturan iyon. Si Gerald ay dapat na namuhunan sa pamamahagi gamit ang pera sa loterya. Ito ang tanging makatuwirang konklusyon na maaari niyang makabuo sa sandaling iyon. Ang kanyang damdamin ay nasa gulo at siya ay pakiramdam ng labis na mapataob sa biglaang pagbabago ng lakas. Matapos sabihin kung ano ang kailangan niya upang mapakalma ang kanyang sarili, kaagad na umalis si Queenie sa opisina, namumula ang pisngi niya. Ang batang babae na ito. Kung nalaman niya ang tungkol sa aking tunay na pagkatao, hindi ko maririnig ang katapusan nito. Sabi ni Gerald bago tumawa. Habang si Blake ay nagpunta upang patakbuhin ang kanyang errands, nagpa siya si Gerald na kumuha ng isang shot ay bago iwanan ang akit at makakuha ng tamang pahinga. Siguradong ayaw niyang sumali kay Queenie at mga kaibigan. Hindi na rin siya ginusto ni Queenie sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras, naririnig ang pagpatok sa pintuan. Ginoo Edward, dinala ko ang baguhan upang magulat sa iyo.
Ito ay isang malambing na tinig ng babae at bahagyang natigilan si Gerald nang marinig niya ito. Pasok ka, sabi ni Gerald. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang batang babae na naka-uniforme ang pumasok sa opisina. Siya ay may mahabang buhok at isang magandang figure. Nasa kanyang mga kamay ang isang dokumento at nasa likuran niya ang isa pang magandang batang babae. Ginoo, Edward, ako ay dahan-daang pumalag ang boses ng dalaga. Magpapakilala na sana siya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mabubuo sa sandaling nakita niya kung sino ang nakaupo sa opisina. Walang imik din si Gerald. Pasimpleng tinitigan niya ang dalawang batang babae habang lumalaki ang kakulaitan sa opisina. MG Crawford, ikaw, ako hindi ko alam na nandito ka. Sabi ng dalaga habang agad na ibinaba ang ulo sa hiya. Hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact. Zella, Sharon, ano ang ginagawa ninyong dalawa dito sa Fuente? Hindi ka ba dapat nasa Seren County? Tanong ni Gerald habang patuloy sa pagtitig sa dalawa. Nang iniimbestigahan ni Gerald ang kanyang kumpanya, nalaman ni Zella ang kanyang tunay na pagkatao. Tungkol kay Sharon, alam din niya mula noong naroroon siya sa insidente sa real estate center. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng awkward para sa kanilang tatlo ang sitwasyon. Bagaman naalala niya ang ginawa sa kanya ni Zella at Sharon sa kamakailang memorya, matalik pa rin siyang magkaibigan ng dalawang batang babae noong high school. Nakipaglaban pa si Zella kay Waylon sa pambubuli kay Gerald. Wala siyang eksaktong oras ng kanyang buhay sa high school, ngunit sa paligid ng dalawang batang babae, ang mga araw ng kanyang high school ay natapos pa ring maging maganda. Kahit na noon, maraming tao ang tumingin sa kanya ngunit hindi sa dalawang ito. Talagang tinatrato nila siya tulad ng isang mabuting kaibigan. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit naramdaman pa rin ni Gerald na inilaan pagdating sa kanilang dalawa. Kahit na hindi na magkatulad ang kanilang pagkakaibigan, naramdaman pa rin ni Gerald na obligado silang pakitunguhan sila ng mabuti. Ginoo, Crawford, pupunta ako ngayon sa departamento ng mga mapagkukunan ng tao. Kakasali lang ni Sharon sa kumpanya. Oh, at dahil bukas ay ang iyong kaarawan, ang kumpanya ay nagtalaga ng ilang mga magagandang batang babae upang maging escort. Kaya naaalala nila ang aking kaarawan. Sa gayon ito ay medyo kakaiba. Naisip niya sa sarili. Nakikita ko. Bueno, abala ngayon si Blake sa dekorasyon ng lugar. Sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Ang sitwasyon ay naging sobrang awkward. Kabanata 554. Panipi tuldok. Ay oo. Kaya Sharon, bakit ka ngayon naghahanap ng trabaho? Kumusta naman si Hayward? Tanong ni Gerald. Kahit na dati ay may crush siya sa kanya, wala na siyang nararamdamang para sa kanya. Well, matapos malaman ni Hayward na ikaw si G. Crawford, laking gulat niya na tumanggi siyang umalis sa kanyang bahay ng maraming araw. Bukod, alam niya ang tungkol sa aming nakaraang relasyon kaya tumigil doon si Sharon at pasimpleng naiwan ang pangungusap na nakasabit. Kaya't naghahanap ng trabaho si Sharon ng bahagya dahil sa akin. Napaisip si Gerald sa sarili. Pagkatapos ay ipinakita ni Gerald ang isang mahirap na ngiti bago sinabi, ngunit alam mo, totoong flatter pa rin ako, haha. Naaalala mo ba noong high school? Ang pinakamagandang kaarawan na mayroon ako noon ay sa kantin. Narinig iyon pareho sina Sharon at Zella na nagsimulang mag-alala. Noong high school, halos lahat ay tumanggi na makisama kasama si Gerald at ang kanyang kaarawan ay hindi nagbago ng katotohanan iyon. Ang kanyang kaarawan sa taong iyon ay nasa araw ng resulta, at lahat ay kailangang bumalik sa high school sa panahon ng bakasyon upang makuha ang kanilang mga sertipiko. Sina Zella at Sharon ang nagmungkahi na ipagdiwang nila ang kaarawan ni Gerald sa kantin. Nais nilang ipagdiwang ito kasama siya bago siya sumali sa militar. Ang dalawang batang babae, kasama si Lillian, ay bumili ng isang malaking cake para kay Gerald noon. Nandoon si Lillian dahil malapit siya kay Sharon at kahit medyo nag-aalangan pa siya noong una, natapos pa rin niyang ipagdiwang ang kaarawan niya kasama pa rin. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng cake si Gerald at naramdaman niyang labis na naantig siya. Iyon ang sandali nang magpasya siyang manatiling kaibigan sa kanila magpakailanman. Ngayon, gayunpaman, napagtanto niya kung paano ang isang panig na desisyon na iyon nang magsimula ang unibersidad, nagpatuloy siyang makipag-ugnay sa kapwa Zella at Sharon. Gayunpaman sa kalaunan, pareho silang nagsimulang multo sa kanya. Hindi sila nag-abala kahit na tumugon sa alinman sa kanyang mga teksto. Makalipas ang 2 taon, nasa sabik si Gerald nang mabangga niya si Sharon sa Mayberry. Kailangang aminin ni Sharon na dahil siya ay napakapalakaibigan at madaldal pa rin, malinaw na pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan kahit na sa paglipas ng maraming oras na lumipas. Gayunpaman, naramdaman ni Sharon na nahihiya siyang nasa paligid niya kaya iniwasan niya siya sa lahat ng gastos. Ininsulto pa siya nito ng maraming beses.
May mga pagkakataong sumailalim din siya sa dagat na nagreresulta sa pisikal na pananakit niya. Sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy na tinulungan siya ni Gerald sa maraming okasyon at hindi man lang siya nagtaglay ng sama ng loob sa kanya. Sinamantala niya iyon na naging dahilan upang lalong masaktan si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit sa huli ay sinimulang bigyan siya ni Gerald ng malamig na balikat. Tungkol naman kay Zella, tinignan niya ng masama ang tingin sa kanya mula sa pagkakabangga nila muli sa isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Bahagya siyang napahiya nang magkita sila kaya't nag-usap lang siya ng matino kahit na ang pag-crack ng ilang magaan na biro dito at doon. Gayunpaman, naisip pa rin ni Gerald na pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan tulad ng ginawa niya noon. Papunta pa nga sana sila sa klase ng muling pagsasama. Gayunpaman, sumama siya kay Waylon sa halip na nagresulta sa kanyang pakiramdam na hindi komportable sa halos buong araw na iyon. Si Waylon ay maraming nagbully kay Gerald noong high school. Si Gerald ay hindi kailanman tumayo para sa kanyang sarili. Mayroong kahit isang oras na binato ni Waylon ng isang upuan si Gerald na nagpadala sa kanya ng paglipad sa likuran ng klase. Siya ay walang duda, ang kaaway ng Gerald. Sa kabila ng pagkakaroon ng kamalayan yon, natapos pa rin ang pagiging malapit sa kanya ni Zella. Hindi ka pani-pani walang nasaktan si Gerald matapos itong malaman. Ngayong napagtanto ng dalawang batang babae na si Gerald ay ang tunay na G. Crawford na mula sa Mayberry, hindi nila mapigil ang magsisi sa kanilang mga ginawa. Pareho sa kanilang inakala na hindi na siya ang alam nilang Gerald, kung sa totoo lang, hindi pa nagbabago si Gerald. Sila ang nagbago. Kabanata 555. Pasensya na, Gerald, sabay na sinabi ng pareho. Ang dalawang batang babae ay nagbigay ng mga ekspresyon na puno ng kahihiyan at panghihinayang. Tama na iyan. Sagot ni Gerald habang nagbigay ng banayad ng ngiti. Bagaman siya ay naging mabait pa rin sa kanila, alam nilang tatlo na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi talaga maaayos ng maayos. Ang nagawa ay tapos na, at hindi na nila mababalik sa dati ang mga bagay. Gagawin lamang sila ni Gerald bilang mga kakilala ngayon. Walang hihigit. Parehong naintindihan ni Sharon at Zella ang ipinahihiwatig ni Gerald. Alam ng dalawa na hindi lamang nila may rewind ang oras upang ayusin ang lahat ng kanilang mga pagkakamali, at simpleng pag-unawa na pinaramdam sa kanila na ang kanilang mga puso ay tinusok ng libo-libong mga karayom. Kung sila lamang ang magkaibigan, ang muling pagsasama na ito ay maaaring maging mas mahusay. Ayaw nang pahabain pa ang kakulaitan, nagpa siya si Gerald na bumalik na dahil huli na rin. Para sa lahat ng alam niya, malamang na umuwi ang psycho na si Queenie. Wala talagang lakas si Gerald na maglakad pabalik kaya simpleng ginamit niya ang isa sa mga kotse ng Audi A6 ng kumpanya upang pauwiin. Pagdating pa lang niya sa pasukan, si Gerald ay nakabangga pa ng isa pang kakilala. Hawak-hawak niya ang kanyang pitaka at parang naghihintay siya ng taxi. Si Michelle yun. Dahil hindi nag-abala si Gerald na i-wind up ang bintana ng sasakyan, nasulyapan siya ni Michelle habang papalabas na siya. Gerald. Tinawag siya ni Michelle. Ayaw ni Gerald na huwag pansinin ang mga tao, ngunit hiniling niya na umalis na lang siya sa mga sandaling iyon. Hindi talaga siya mahilig sa taong ito. Kung tutuusin, hayagang ipinahayag niya ang ayaw sa kanya. Nagkaroon pa siya ng sarili niyang kapatid na kahalili sa kanya para sa kanyang blind date sa kanya. Itinuring niya ito bilang isang direktang insulto kaya't hindi balak na kausapin siya ni Gerald sa buong panahong ito. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Gerald habang papalapit sa sasakyan si Michelle. Well, nais ko lang sanang magpasalamat sa ngayon. Kung hindi ito para sa iyo, maaaring hindi kami nakaligtas sa sitwasyong iyon nang hindi nasaktan. Ang iba pang mga batang babae na sumama sa akin ay ang aking mga kasamahan at ang ilan sa kanila ay nakauwi na, sagot ni Michelle. Napansin ni Gerald ang isa pang mas maiikling batang babae na nakatayo sa tabi niya habang sinasabi niya iyon. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kung may sasabihin ako tungkol dito, hindi ko papayag na pumasok ang sino man sa inyo sa una. Si Jarvis ang gumawa, malamig ulit na sabi ni Gerald. Hindi kinakailangan sa puntong ito upang ipakita sa kanya ang anumang kabaitan. Napaisip si Gerald sa sarili. Napakapula ng kanyang mga salita na ang mukha nito ay agad na namula sa kahihiyan. Alam niya na ang blind date na pangyayari ay some area sa kanilang relasyon bago pa ito magkaroon ng pagkakataong magsimula. Naintindihan niya nang mabuti na siya ay tumawid sa linya, ngunit hindi niya nais na iwan lamang ito. Sa una ay hindi nais ni Michelle na dumaan sa kahihiyan na ito. Kung sa bagay, mabuti na lang na manatili lamang bilang mga hindi kilalang tao at huwag nang makipag-usap muli. Hindi ba iyon ang mas gusto niya sa lahat? Gayunpaman, pagkatapos ng pangyayaring iyon sa restaurant, hindi niya ito basta-basta naiwan. Tulad ng iba pa, hindi niya natiis na makita siyang gumawa ng napakalaking pagbalik. Wala ka ng iba kundi sa maraming mga tao na tinanggihan ko.
Ito ang naisip niya. Kung nanatili si Gerald sa paraan ng una niyang pag-iisip sa kanya, hindi sana siya nagkaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Upang isipin na ang opsyonal na lalaking ito ay naging napakalakas nito. Labis itong ikinagalit nito, lalo na't tila hindi niya gustuhin na kausapin ito. Dumiretso lang siya sa pasukan kasama ang kanyang Audi. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa. Alam mo, sige, alam kong mali ako sa pag-flack sa'yo. Sabi ni Michelle habang kinakagat labi ang ibabang labi. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Sa totoo lang, nakikita lang kita bilang isang kakilala, kaya kung wala ng iba, pupunta ako ngayon. Paalis na, sabi ni Gerald habang kaagad siyang nagmamaneho. Labis na galit at galit ngayon si Michelle. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang lalaki. Naramdaman niyang nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Hindi lamang siya naging napakalakas, ngunit bahagya niyang naligo ang isang takip mata nang hindi niya siya pinansin at nag-drive lang. Hindi nagtagal bago dumaan sina Gerald kina Toyan at 20. Kabanata 556. Habang nagmamaneho siya, may napansin si Gerald na kakaiba. Tila may biglang pagtaas ng mga mamahaling kotse sa bayan. Karamihan sa kanila ay nakaparada sa labas ng mga hotel. Kahit na ito ay kakaiba, hindi gaanong iniisip ito ni Gerald. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Nakita niya na ito ay isang tawag mula kay Ginang Winters. Ano ang problema, Mrs. Winters? Nakangiting tanong ni Gerald matapos kunin ang tawag. Gerald, nasaan ka? Nakita kong si Queenie ang nagmamaneho ng mag-isa kanina pa. Mukha siyang medyo naguluhan. Pareho kayong napunta sa isang uri ng pagtatalo. Iniwan ka ba niya doon mag-isa? Tinanong si Ginang Winters, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Huwag mag-alala, nagmamaneho ako ngayon sa kotse ng isang kaibigan. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang sabihin iyon upang hindi mag-overthink ni Ginang Winters ang sitwasyon. Nakita ko. Mabuti iyon pakinggan. Tuldok-tuldok. Nga pala Gerald, makakakuha ka ba ng isang bag ng bigas sa bayan sa iyong pagbabalik? Sa ganoong paraan hindi nalalabas ang tiyuhin mo. Walang problema. Pagkatapos ay nakakita si Gerald ng isang supermarket sa malapit at bumili ng 2 bag ng bigas, isang bote ng langis ng peanut, at ilang iba pang mga item. Habang inililipat ni Gerald ang mga item sa sasakyan, naalala niya na bumalik siya sa Seren County, tumanggi si G. Winters na kumuha ng anumang pera mula kay Gerald. Ipinangako ni Gerald sa kanyang sarili noon na dahil hindi nila tatanggapin ang kanyang pera, gagamitin lamang niya ang pera upang makakuha ng mga kailangan para sa kanila. Napagtanto na halos nakalimutan niya ang kanyang sariling pangako sa sarili, bumalik siya sa supermarket. Matapos ang ilang mga paglalakbay sa loob at labas upang matiyak na madadala niya ang lahat, nagtapos si Gerald ng pagbili ng ilang mga kahon ng gatas, magandang alak, at isang hanay ng mga halaman at pampalasa din. Nang buksan niya muli ang halos puno na sa puno ng sasakyan, may narinig siyang nagulat na boses na tumawag sa kanya. Gerald. Hawak ni Gerald ang isang pressure cooker sa kanyang mga braso nang lumingon siya upang tignan kung sino ang tumawag sa kanya. Ito ay isang batang babae na nakatayo sa pasukan ng isang hotel na nasa tabi mismo ng supermarket. Fuck, Leila, ano ang ginagawa mo sa bayang ito? Ang batang babae na nakatayo sa pasukan ng hotel ay tiyak na si Leila, at iniwan si Gerald na pantay na gulat din sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya akalain na makakakita ulit siya ng sinumang mula sa pamilya Jung pagkatapos ng pangyayaring iyon. Si Gerald ay masyadong nasiyahan at nasaraan ng loob sa kanila. Kahit na nakatagpo pa si Willie ng mga karagdagang problema, tuluyan itong hindi pinansin ni Gerald sa kabila ng patuloy na paalala ng kanyang ama na alagaan sila sa kanyang ngalan. Hindi rin niya sinagot ang alinman sa mga tawag ni Leila. Ginawa nitong mas mahirap ang kanilang kasalukuyang sitwasyon kaysa sa dapat noon. Aba, kararating lang namin at may bibilhin na sana ako sa supermarket. Hindi ko talaga inaasahan na makita ka rito. Napakabait at magalang pa rin kay Leila kay Gerald. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya. Malinaw na nais niyang magpatuloy sa pakikipag-chat. Kami, sino pa ang sinamahan mo? Tanong ni Gerald. Ang aking mga magulang at kasamahan ng aking ama, narito sila upang masiyahan sa kanilang sarili. Sagot ni Leila sa malambing na tono. Nakita ko, sabi ni Gerald habang tumatango. Mayroon bang anumang kawili-wili sa tuwan? Bakit maraming tao ang partikular na nagpunta dito upang magsaya? Gayunpaman, ayaw na ayaw ni Gerald na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Leila. Sa makatuwid, hindi siya nag-abala na tanungin siya para sa karagdagang mga detalye. Speaking of which, Gerald, nakatira ka pa rin sa bahay mo? Tanong ni Leila. Siyempre, saan pa ako titira? Nakita ko. Sa palagay ko hindi pa ako nakapunta sa bahay mo dati. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang palaging pumupunta sa akin noong bata pa tayo. Sagot ni Leila habang nakangiti.
Mabuti na kung gayon, kung wala nang iba pa, magpapahinga muna ako. Kailangan kong magmadali sa bahay upang magluto. Sabi ni Gerald, agad na binabago ang paksa. May kamalayan si Layla na ayaw siyang kausapin ni Gerald. Gayunpaman, mas hindi siya pinansin ni Gerald, mas gusto niyang makipag-chat sa kanya. Kung sa bagay, siya si Layla Jung. Talaga bang hindi siya karapat-dapat sa kanyang oras at atensyon? Nga pala, Gerald, isang cable lang ang binili mo para sa pressure cooker mo. Hindi mo ba balak makakuha ng ekstrang? Pagkatapos ng lahat, ang boltahe sa mga nayon ay maaaring maging medyo hindi matatag at ang mga cable ay madaling matuno. Hindi ko talaga naisip yun. Salamat. Sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Kung naging ganito lamang siya sa kanya sa nakaraan, ang mga bagay ay maaaring maging perpekto. Matapos mailagay ang pressure cooker sa kanyang kotse, bumalik siya upang muling pumasok sa supermarket upang kumuha ng isa pang ekstrang cable. Hehe, alam mo dahil papasok pa rin ako, maiiwan mo lang yan sa akin. Bago pa niya ito mapigilan, tumakbo na si Layla sa supermarket. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may dalang ekstrang cable sa kamay. Pagkaabot niya kay Gerald, may boses ng lalaking nasa edad na ang maririnig mula sa pasukan ng hotel. Layla, anong ginagawa mo? Kabanata 557. Sa sandaling iyon, dalawang mag-asawa at isang binata ang lumabas ng hotel. Lahat sila nagkataong nakita si Layla na kausap si Gerald. Ang lalaking nasa edad na tumawag sa kanila ng malamig ilang segundo lang ang nakakaraan, ngayon ay naglalakad na patungo sa dalawa. Tila siya ang pinuno ng pangkat at likas siyang walang iba kundi si Willie mismo. Ano ang ginagawa mo dito, tatay? Tinutulungan ko lang si Gerald na bumili ng kung ano. Ungol ni Layla. Ano? Bibili ka pa rin ng mga bagay para sa kanya. Tagumpay. Hindi ko siya bibigyan ng kahit ano. Kahit na itapon ko ito. Kagad pagkatapos niyang sabihin iyon, inagaw niya ang cable sa kamay ni Gerald bago itinapon sa lupa. Bago ito, labis na nasisiyahan si Willie dahil handa siyang makiusap kay Gerald na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang matulungan siya. Gayunpaman sa huli, simpleng hindi siya pinansin ni Gerald. Labis itong nagalit at nabigo kay Willie. Hindi ba sinabi ko sa iyo na wala ka nang magawa sa kanya, Layla? Bakit hindi mo matandaan ang isang simpleng bagay? Si Leia, na dati nang naglalakad, ngayon ay nakatayo sa tabi ni Willie. Pasimpleng tiningnan niya si Gerald na may mga mata na puno ng paghamak. Tio Jung, sino ang taong ito? Tinanong ng binata mula dati na lumakad din. Anak lang siya ng isang taong kakilala ko dati. Siya ay nakatira sa Tuan. Bakit parang mayroon kang isang uri ng hindi pagkakaunawaan sa binatang ito? Sa pagkakataong ito, ang iba pang nasa katanghaliang lalaki ang nagtatanong. Ang dahilan kung bakit nagtipon ang pangkat ng mga tao na ito ay hindi lamang upang magsaya kasama. Ang kanilang pangalawang layunin kahit papaano para sa dalawang mag-asawa ay upang makilala ang kanilang mga anak. Si Layla ay kasalukuyang may magandang relasyon sa binata. Dahil ang kanyang anak na lalaki ay nag-aalala din sa bagay na iyon, ang ibang nasa katanghaliang lalaki ay hindi mapigil ang mag-post ng kanyang sariling katanungan. Hey, G. Westwood, hindi lamang ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang taong ito mismo dito ay hindi maganda ang ugali. Nang hinanap siya ni Willie ng huling oras, hindi namin siya mahanap kahit saan. Hindi namin siya mahawakan. Ang buong biyahe doon ay isang kompletong pag-aksaya ng oras. Galit na sagot ni Leia. Manalo ka, Terya na Layla. Kung sakaling mahuli ka nating nakikipag-usap muli sa ganitong uri ng mababang tao, huwag mo akong sisihin sa pagtuturo sa iyo ng isang aralin. Malamig na sigaw ni Willie bago paapakan ang cable na binili ni Layla kanina. Ginoo, Jung. Sigaw ni Gerald. Naturally, hindi na si Gerald ang tatawag sa lalaki bilang kanyang tiyuhin. Pa, anong gusto mo? Malamig na tanong ni Willie. Ano man ang sasabihin mo, nag-abuloy ako ng 70,000 dolyar sa iyo noong huli. Maaari mo ring sabihin na nagawa kita ng isang malaking pabor noon. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-usap sa akin ng ganito, natatakot akong hindi ito mabuti para sa iyong sariling mukha kung ang balita tungkol sa bagay na ito ay lumabas sa publiko. Gayon din pinag-usapan ni Tia Leia ang tungkol sa isang nasayang na biyahe dahil hindi mo ako hahanapin sa huling pagkakataon. Marahil ay nakalimutan mo ang oras na iyon noong nasa high school ako. Nang hinintay ka namin ng aking ama sa labas ng iyong bahay ng hanggang sa 4 na oras upang makilala ka lang. Naalala ko ng malinaw na noong nagkita na kami, agad mo kaming pinapunta, sinasabing hindi ka malaya. Kaya sa palagay ko mali pa rin ako dahil lang sa nasayang ang biyahe mo. Sabi ni Gerald. Pa, ano ang ibig mong sabihin? Napakaabala na lalaki ni Willie. Bakit magkakaroon kami ng oras upang aliwin ang isang tulad mo o iyong ama?
Sa pag-iisip tungkol dito, ginawa niya ang ganap na tamang bagay sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa inyong dalawa noon. Kung sa bagay, wala kang silbi sa amin. Galit na sagot ni Leia. Nakikita kong mayroon talagang isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nauna kong naisip na maaari naming tanungin ang batang lalaki na ito na dalhin kami sa lugar na ito. Maaari siyang maging aming gabay sa paglibot o kung anuman. Mukhang kakailanganin nating gawa ng ideyang iyon. Sabi ng binata na may kasuklam-suklam ng ngiti. Gabay sa paglalakbay. Isaalang-alang ang aming katayuan. Kung kailangan namin ng isang gabay sa paglalakbay, dapat tayong maghanap ng isa na may kahit na isang mabuting reputasyon at relasyon sa amin. Ang ibang babae ay nag-chim din ngayon. Ang pagkapuot ni Leia at Willie kay Gerald ay pinaramdam sa kanya na parehas na naiinis sa kanya. Gayunpaman, hindi nagalit si Gerald. Paimpel siyang ngumiti ng mahina sa kanilang retorts. Mabuti naman. Tatawid kami ng tulay pagdating namin doon, Jijung. Magkita ulit tayo sa hinaharap. Sabi ni Gerald bago sumakay sa kotse niya at agad na sumakay. Matapos malaman na ang Audi A6 ay pagmamayari ni Gerald, napatulala ang binata. Damn. Sa totoo lang nagmamaneho siya ng napakagandang kotse. Hindi niya inaasahan iyon. Sinuportahan niya ang kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng pag-insulto kay Gerald kanina, ngunit kahit na hindi niya kayang bilhin ang kanyang sarili ng isang Audi. Ano ang galing nito? Malinaw na ito ay isang segunda manong sasakyan. Marahil ay hindi niya kayang bumili ng bagong kotse pa rin. Ang pagkakita sa kanya ay talagang sumire sa aming magandang kalooban. Ungol ni Leia. Kabanata 558. Manalo ka. Huwag mo na siyang pag-usapan pa. Malamig na hirit ni Willie. Samantala, nakarating na rin si Gerald sa bahay. Ang kanyang galit kay Willie ay ginawang mas maikli ang paglalakbay. Tila maraming mga kotse ang nakapark sa harap ng bahay ni G. Winters. Pagdilat ng kanyang mga mata na pagtanto ni Gerald na kabilang sila sa panganay, pangalawa, at pangatlong anak na lalaki. Sa pamamagitan nito, pinindot ni Gerald ang sungay ng kanyang kotse na may balak na kumuha ng tulong upang ilipat ang ilan sa mga grocery. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa patio sa oras na iyon. Nang marinig at nakita nila ang Audi na nakaparada sa harap ng bahay, hindi nila maiwasang makiusyosong lumabas upang tumingin. Sinundan din sila G at G ng Winters sa labas. Nang buksan ni Gerald ang pinto ng kotse at lumabas, nagulat ang lahat ng naruroon. Gerald, nagmamaneho ka ng Audi? Tanong ng asawa ng panganay na anak, malinaw na natigilan. Kung ito ang kotseng minamaneho ni Gerald, mas may kakayahan pa siya kumpara sa sarili niyang anak. Manalo ka, huwag ka lokohin. Ang Audi na ito ay malinaw na mukhang isang pangalawang kamay na kotse. Sagot ni Francis. Si Francis ay nagbunga ng isang pangit na ekspresyon habang sinasabi niya iyon. Pagkatapos ng lahat, nagmamaneho siya ng kotse na nagkakahalaga lamang ng 30,000 dolyar. Dahil ang Audi A6 ni Gerald ay marahil ay nagkakahalaga ng higit pa, hindi maiiwasan na masunog ang kanyang pagiging mas mababa. Sa isang malungkot na hitsura, pagkatapos ay lumakad si Francis patungo sa Audi at sinipa ng mahina ang mga gulong nito. Hindi na kailangang gumawa ng isang malaking kaguluhan dito. Karaniwan ang mga na-refurb na kotse na pangalawa. Kung ang nagbebenta ay isang kakilala, marahil ay makukuha niya ito sa halos 15,000 dolyar. Alam mo, ang aking kaibigan ay minsang sinubukan akong akitin na kumuha din ng pangalawang kamay na Audi. Tumanggi ako sa alok niya bagaman. Kay pagkatapos ng lahat, mas mahirap ka, mas nais mong magmaneho ng magandang kotse upang magpakita. Tama siya. Ang mga mayamang boss lamang ang dapat magmaneho ng mga kotse sa Audi. Sagot ng isa pang binata. Ang pinag-uusapan na binata ay si Jasper Winters. Tila umuwi siya sa oras na ito. Lahat kayo parang hindi nagkakaintindihan. Hindi ko ito kotse. Ang sasakyan ay pag-aari ng iba. Pinahiram ko lang ito ng ilang araw. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Oh, at dito ko naisip na bigla kang yumaman at bumili ka ng kotse. Ito ay hindi pala kahit sa iyo lang in the first place. Ang ilang mga hipag na naruroon ay nakaramdam ng isang alon ng paghuhugas ng lunas sa kanila bago sila nagpatuloy ngumiti ng mapamura kay Gerald. Pagtingin ko sa paligid, hindi makita ni Gerald si Queenie kahit saan. Naramdaman na kakaiba na wala siya rito, ngunit hindi siya nagtanong sa sino man tungkol dito. Paglingon upang tumingin kay G. Winters, sinabi niya, Mr. Mga Winters, bumili ako ng ilang mga bagay para sa iyo. Ilipat muna natin sila sa bahay. Oh. Bata, bakit ka gumastos ng napakaraming pera? Ang dami mong binili. Sumagot Mrs. Winters sa mock galit. Ayaw lang niya nagastusin ng sobra ni Gerald sa kanila. Ayos lang. Pagkatapos ng lahat ng ito ay pangunahing mga pangangailangan pa rin. Hindi rin sila masyadong nagastos.
Nakuha kita ng isang pressure cooker kaya kung bumili ka ng ilang mga buto at tadyang, maaari kang gumawa ng sopas. Magiging mabuti iyon para sa iyong kalusugan. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Ang kanyang layunin ay makuha ang mga item kina G at D ng Winters kaya't binaliwala lamang ni Gerald ang mga panunuya mula sa ibang mga tao. Ay nako, ang pressure cooker na ito ay talagang may tatak. Magkano ang gasto sa iyo? Tanong ng pangalawang hipag na nasasalamin sa kanyang mga mata ang panibugho. Hindi naman ganun kamahal. Mahigit $75 lamang. Sagot ni Gerald. Hey, kung gayon ang pressure cooker na ito ay hindi maikukumpara sa ibinigay sa amin ng libre ng unit ni Francis. Nakakakuha ka ng mga libreng bagay tulad nito paminsan-minsan kapag nagtatrabaho ka para sa isang pampublikong institusyon, at alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang mga libreng bagay ay palaging pinakamahusay na magagamit. Pagmamayabang ng pangatlong hipag. Hindi masyadong gumagawa ng masama si Queenie sa sarili. Karaniwan siyang nakakakuha ng ilang langis ng peanut, delat ang tuna, at iba pang delat ang pagkain mula sa kanyang kumpanya minsan bawat 2 buwan. Hindi namin natapos ang lahat ng ito kaya't ang mga lata ay nagtatambak lamang sa bahay. Halos hindi na tayo gagastos ng anumang pera sa pagkain. Sa kagustuhang mapabayaan, ang pangalawang hipag ay nagpatuloy sa pagsasabing, "Oh, at alam mo ba? Ang isa sa mga kasamahan ni Queenie ay nagtanong sa kanya para sa hapunan ngayong gabi. Inaanyayahan siya para sa hapunan halos bawat gabi kaya halos hindi na kailangan ng magluto ako ng hapunan para sa kanya." Talagang napakaraming libreng pagkain habang ang grupo ay nagpatuloy sa pagmamayabang sa kanilang sarili, wala sa kanila ang kahit na isa alang-alang na tulungan si Gerald na ilipat ang mga bagay sa loob. Sa huli, si G at G ng Winters ang tumulong sa kanya na ilipat ang lahat sa loob. Pagkapasok ulit ng lahat sa bahay, biglang naalala ni Gerald na may sasabihin siya sa kanila. Oo, tama yan. Kabanata 559. Alam mo, bukas ng aking kaarawan at hindi ko ito ipagdiriwang sa bahay sa oras na ito. Nagbook na ako ng hotel para dito. Mayroon ba sa inyo ang may oras na dumalo? Tanong ni Gerald. Sa mga nakaraang taon palaging si G at D ng Winters ang laging nagdiriwang ng kaarawan ni Gerald kasama niya. Sa taong ito ay walang pagbubukod. Gayunpaman dahil ang lahat ay narito na, natural na nadama ni Gerald na obligadong mag-imbita sa kanilang lahat sa kanyang kainan din sa kaarawan. Ang pangatlong hipag ay umubo bago sinabi na parang may oras kaming magtungo roon. Si Francis at ang iba pa ay magtatrabaho bukas. Wala kaming panahon upang ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama mo. Tama iyan. Ano pa kung ipinagdiriwang mo ang iyong kaarawan, hindi ba dapat kumain ka lang sa bahay? Bakit mo kailangang mag-book ng isang hotel? Nakalimutan mo ba ang iyong mga ugat dahil lamang sa may pera ka ngayon? Malamig na sabi ng pangalawang hipag. Yamang si Gerald ay talagang mahirap, ang lahat ay sanay na tumingin sa kanya. Ang katotohanan na bigla siyang yumaman mula sa pagkapanalo sa loto ay naging sanhi ng lakas na pag-flip ng kuryente, na nagresulta sa kanilang nadagdagan na hindi nasisiyahan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mas malamig ang pakikipag-usap nila sa kanya kumpara sa dati nilang ginagawa. Aba, parang lahat tayo ay abala. Mukhang kailangan mong ipagdiwang ang iyong kaarawan ng mag-isa. Sabi ng panganay na anak na sumunod. Katatapos lamang ng kanyang pangungusap, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Kamusta, G? Waltz, kumusta ka? Ano yan? Binabati kita. Oh, tiyak na pupunta ako kasama ang aking pamilya kinabukasan. Hindi, malaya ako. Tiyak na magiging malaya ako kapag tapos na ako sa lahat ng bagay na kailangan kong matapos bukas. Haha. Pagkatapos nito, nagbitay ang panganay na anak. Medyo excited na siya. Anong problema? Tanong ng panganay na hipag. Ito ang ikawalong kaarawan ng anak ni G. Waltz kinabukasan. Inanyayahan kaming dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kaya syempre pumayag ako. Hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang mahalagang pulong ng commerce na dadaluhan sa araw na iyon? Manalo ka. Ang kaarawan ng anak na lalaki ni G. Waltz ay may mas mataas na prioridad. Kakanselahin ko lang ang aking pakikilahok sa pulong ng Kamara ng Commerce. Tinaing ng panganay na anak. Tiyo, pangalawang tiyuhin, sa palagay ko dapat na tayong magsimulang kumain ngayon. Marami pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin bukas. Kailangan kong makabalik at magpahinga sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang hindi, kailangan ko pa ring gumawa ng ilang mga plano sa oras na makauwi ako dahil makikipagpulong ako kay Jijung bukas. Sabi ni Francis. Naturally, siya rin ay magiging abala bukas. Wala na ba si Jijung dito? Sinabi ko na ituturing ko siya sa hapunan ngayong gabi. Huwag pansinin lamang ang katotohanan na siya ay isang department chief lamang ngayon.
Pagkatapos ng lahat dahil siya ay isang kagalang-galang na figure noong nakaraan, mayroon pa rin siyang maraming mga ugnayan at koneksyon sa Seren County. Sagot ng pangatlong anak na lalaki sa mayabang na tono. Sayang talaga na hindi siya malaya ngayong gabi. Mukhang puno na ang kanyang schedule. Habang ang bawat isa ay nagsimulang magkasunod-sunod na tunog, simpleng nakikinig si Gerald. Napagpasyahan lamang niya na ang Jijung na pinag-uusapan nila ay tiyak na Willie. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Dahil sinabi ng lahat na hindi sila magiging malaya bukas, hindi nagtangka si Gerald na igiit para sa kanila na dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi iyon mahalaga sa kanya. Ang bawat isa ay may kani-kanilang mga bagay na dapat gawin. Matapos kumain ng simpleng pagkain sa bahay ni G. Winters, umuwi si Gerald. Hindi masyadong nagtagal, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Mila. Maligayang kaarawan, Gerald. Sigaw ni Mila. Hindi ko pa kaarawan ito, bakit mo ako hinahangad ng masayang kaarawan? Sabi ni Gerald bago tumawa habang nakahiga sa kama. Ano ang pumipigil sa akin na hiniling ka ng 2 beses? Batiin kita muli ng maligayang kaarawan sa hating gabi. Hindi tulad na maibabalik ko pa rin ang dati kong hiniling. Siya nga pala, Gerald, maaari ka bang lumapit upang hanapin ako sa loob ng 2 araw? Kapag natapos mo na ang pag-aayos ng iyong sariling mga bagay ng kurso. Nasa istasyon ako ng telebisyon ngayon. Ngayon pa lang ako lumipat upang maging isang intern reporter. Sa wakas ay makakagawa ako ng isang bagay na palaging nais kong gawin ngayon. Masayang sabi ni Mila. Sinabi na ni Mila kay Gerald tungkol dito kanina. Kukuha siya ng pagsusuri upang mag-apply upang maging isang intern reporter. Nagawa niyang makapasa at opisyal na siya ngayong isang intern reporter. Si Gerald ay pantay na masaya para sa kanya. Sigurado, pupunta ako para hanapin ka sa loob ng 2 araw. Magkakaroon kami ng isang malaking pagdiriwang para sa iyo pagkatapos. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Ayos lang. At tandaan na ang petsang iyon ay maaaring hindi maayos. Maaari akong magkaroon ng isang maikling bakasyon sa oras ng ilang araw kaya maaaring kailanganin nating talakayin ito muli pagkatapos. Pinag-uusapan ng tungkol sa mga pagdiriwang paano mo balak ipagdiwang ang iyong kaarawan bukas. Makalipas ang ilang sandali, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanyang mga plano sa kaarawan, sinabi ni Mila na kailangan niyang maligo, kaya't pareho nilang tinapos ang tawag. Babagsak pa sana ni Gerald ang kanyang telepono, nagsimulang tumunog muli ang kanyang telepono. Kabanata 506 na po. Sa oras na ito ay isang tawag mula kay Gia. Bukas ang iyong kaarawan bukas, Gerald. Tanong ni Gia kaagad pagkabuhat niya. Manalo ka. Bakit hindi mo ako yayayahan na magdiwang kasama kita noon? Naghihintay ako buong araw na tawagan mo ako ngayon. Ito ay huli na ngunit hindi mo pa rin ako iniimbitahan. Maaaring dahil nakalimutan mo na ako. Hindi talaga. Kaya lang simula nang bumalik ako sa aking bayan, nagpaplano lang ako na magkaroon ng isang simpleng pagdiriwang ng kaarawan. Paliwanag ni Gerald. Upang maging matapat, talagang hindi balak ni Gerald na aanyayahan si Gia. Bagaman napakabait niya sa kanya, gusto lang ni Gerald na makasama ngayon si Mila. Ayaw niyang mapalapit sa ibang mga babae. Sa makatuwid, buod niya na ang patuloy na pagkakaroon ng isang masalimuot na relasyon kay Gia ay hindi magagawa. Ano pa nagkagulo si Gia noong nandito siya sa kanya sa huling pagkakataon. Nahihiya si Gerald na aanyayahan pa siyang lumapit ulit. Inaanyayahan mo man ako o hindi, pupunta ako sa iyong bahay upang hanapin ka bukas. Maliban kung hindi mo ako itinuturing bilang iyong kaibigan. Isinandal ni Gia ang kanyang ulo sa headboard ng kama habang nagsasalita siya sa landline. Kasalukuyan siyang nasa isang silid sa isang vilya. Sa paglipas ng linya, si Gerald ay maaari lamang sumang-ayon ng walang magawa habang siya ay tumango. Kaagad pagkatapos nito, nakabuo siya ng palusot na nagsasabing siya ay abala at tinapos ang tawag. Manalo ka. Ikaw ay B***starred. Wala ka talagang puso sa akin. Sabi ni Gia na may isang nakamamanghang ekspresyon sa mukha bago tumambay din. Una niyang inasahan na gagawa ng hakbang si Gerald upang aanyayahan siya na ipagdiwang ang kaarawan kasama niya. Sa kabaligtaran, naramdaman niya ngayon na kung hindi niya siya tinawag, siguradong hindi niya siya yayain pa. Ano pa dahil sa pangunahing pangyayaring iyon, sa tuwing susubukan niyang hanapin si Gerald upang magkaroon lamang ng isang simpleng pakikipag-chat sa kanya, palagi siyang walang baliwala na tumugon. Karaniwan sa kanya ang tumugon ng kaunting mga salita lamang. Ginawa nito si Gia ng bahagyang hindi komportable. Mas hindi komportable ang naramdaman niya, mas hindi niya maiwasang maisip ang bagay. Sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Gia, tulog ka na ba? Ang iyong ama at ako ay may ilang bagay na tatalakayin sa iyo. Sinabi ng ina ni Gia mula sa likod ng pintuan. Tay,
Nanay, hindi pa ako natutulog. Pwede kang pumasok. Parehong pumasok ang kanyang mga magulang sa kanyang silid tulugan. Kitang-kita ni Gia na sobrang malungkot ang ekspresyon ng kanyang ama sa mukha. Gia, alam ko na ayaw mong marinig ito, ngunit binibigyan kami ng pamilyang Quarrington sa Yanken ng mga oras na ito. Nais ka nilang makipag-ugnay sa pangatlong batang Panginoon mula sa Long pamilya sa Yanken. Wala talagang magagawa patungkol sa bagay na ito. Ginoo, tinulungan na kami ni Crawford na ayusin ang mga problema sa ekonomiya ng aming pamilya sa huling pagkakataon. Gayunpaman pinipilit pa rin kami ng pamilya Quarrington kahit na ngayon. Wala talaga kaming magagawa tungkol dito at hindi kami palaging nakasalalay kay G. Crawford na makakatulong sa amin. Kaya sabihin sa amin Gia, ano sa tingin mo tungkol sa isang kontrata sa kasal sa Long pamilya? Tanong ng tatay ni Gia. Bamantong hininga ang ina ni Gia bago sabihin kahit na natapos na namin ang aming relasyon sa pamilyang Quarrington, ang impluensya at kapangyarihan na hawak nila sa amin ay napakalaki. Mangyaring huwag sisihin ang iyong ama at nagawa niya ang lahat na kaya niya. Dapat mong isaalang-alang kung paano nito inilalagay ang mga interes ng kumpanya dito bilang karagdagan, makakaapekto rin ito sa iyong mga tiyuhin at lahat ng iba pang mga empleyado na nagtatrabaho para sa aming pamilya. Wala bang ibang paraan? Alam mo, maaari pa rin tayong magmakaawa kay Gerald na tulungan kami. Siguradong tutulungan niya ako. Sagot ni Gia, nangingilid ang mga mata. Si Gia, kahit na may kakayahan si G. Crawford, ang Mayberry Commercial Group ay nakakaimpluwensya lamang sa Mayberry City. Ang Quarrington at Long pamilya, sa kabilang banda, ay may mas malaking mga grupo at mga korporasyon sa Yanken. Sabi ng kanyang ama sabay buntong hininga. Ano pa, ang pangatlong batang Panginoon ng Long pamilya ay maaaring dumating pa upang bisitahin kami bukas. Kailangan mong manatili sa bahay at maghanda na makipagkita sa kanya. Kung nag-iwan siya ng isang talagang masamang impression sa iyo, maaari pa kaming magkaroon ng ilang oras upang mag-isip ng isang solusyon noon. Dagdag ng ama ni Gia. Hindi ako bukas-bukas. Kaarawan ni Gerald at ipagdiriwang ko ito kasama siya. Galit na sagot ni Gia. Hindi ka dapat pumunta kahit saan bukas. Hindi mo na dapat abalahin si G. Crawford tungkol sa aming mga issue. Ikaw ay isang batang babae lamang na walang maintindihan kahit ano. Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, hinaila agad ng ama ni Gia ang kanyang ina mula sa kanyang kwarto. Labis na balisa si Gia sa buong bagay na handa siyang maluha. Pagbalik sa Gerald, nagising siya ng alas 6 ng umaga kinabukasan. May tawag si Gerald kay Zack kagabi. Nais niyang tanggapin ang kanyang ika-22 kaarawan. Dahil maagang makakarating ang mga panauhin, nagpa siya si Gerald na ayusin muna ang lugar. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang batang babae sa pintuan. Gerald, narinig ko mula sa aking ina na bumalik ka, ngunit sinubukan kong hanapin ka ng ilang beses at hindi ka na nakakauwi. Panipi,